Nagsimula ang anime noong 1830 sa isang batang babae na sumisigaw dahil siya ay binubugbog ng isang tao at humingi ng tulong sa isang batang lalaki na nagngangalang Gente na nanunood sa nangyayari ngunit walang magawa na nagpapakita ng kalungkutan sa kanyang mukha. Pagkatapos ikinulong ng lalaki ang babae sa isang nakakulong na espasyo ng mag-isa at ito pala ang kanyang ama. Sinubukan ng batang babae na makiusap sa kanya ngunit pinaalis siya nito at umalis. Pagkatapos pumunta si Genta upang tingnan ang kanyang kapatid na babae at nalaman niyang nakatakas ito kaya nagmamadali itong hanapin siya. Nang matagpuan niya siya nakatayo siya sa tabi ng daanan. Napansin ni Gente na namula ang isang mata ng kanyang ate. Sinusubukan niyang humingi ng paumanhin dahil hindi siya natulungan at sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil alam niyang magkakaroon siya ng problema kung tumulong siya. Hiniling niya sa kanya na iwanan siya ngunit tumanggi si Gente at sinabi sa kanya na sabay silang tatakas. Ito ang nagpapasaya kay Susan at sabay silang tumakbo palayo sa isang lugar sa kagubatan kung saan medyo malamig ang panahon. Lumapit sa kanila ang isang estranghero at sinubukang tumulong ngunit sa sandaling iyon nahimite si Gente sa sobrang pagod. Nang magising siya nakita niyang karge-karge siya ng estranghero kasama ang kanyang kapatid na babae sa tabi niya. Maya-maya nakarating sila sa isang nayo na lumalabas na isang nayo ng mga panday. Nakaramdam ng pagkabalisa si Susan at sinabing kakaiba ang nayong ito. Di nagtagal nakarating ang estranghero sa kanyang tahanan kung saan agad siyang binati ng kanyang anak. Nalungkot sina Gente at Susan dahil kulang sila sa pamilyang tulad nito. Sinabi ng lalaki sa kanyang anak na walang suporta ang dalawang ito at gagawin niya silang bahagi ng pamilya. Tuwang-tuwa dito ang kanyang anak na si Shirai at agad na pinuntahan sila. Nang tanungin ang kanilang mga pangalan nagpakilala rin sila. Sabi ni Shirai magkaibigan tayo at sumagot si Gente okay Shirai-chan. But she tells him not to call her that since magiging pamilya na sila mula ngayon. Mukhang gulat na gulat si Gente at hindi makapaniwala sa nangyayari. Gabi na at nagising si Gente upang makita ang lalaking naglilinis ng kanyang espada. Tinanong siya ni Gente samurai ka ba? Sagot ng lalaki hindi guard ako na nagpoprotekta sa mga importanteng tao. Namangha si Gente sa espada ng lalaki. Kinaumagahan lumabas si Shirai sa pool kasama si Gente at sinamahan sila ni Susan kasama ang kanilang bagong kaibigan habang sila ay natapos at umuwi. Nang maglaon tinanong ni Shih Tzu si Shirai kung bakit siya kumakain ng napakaraming dango at sinabi sa kanya na dapat siyang kumain ng mas maraming gulay dahil mas malusog ang mga ito. Tumugon si Shirai na hindi niya magagawa iyon dahil mahal niya ang mga ito lalo na dahil sanay ang kanyang ina sa paggawa ng mga ito. Pagkatapos pumunta si Shih Tzu sa kanyang ina upang sagutin ang kanyang tawag at silang tatlo ay nagpatuloy sa kanilang pag-uwi. Tinanong ni Gente si Shirai tungkol sa kanyang ina at sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Yukos at siya ang nagpapahintulot sa kanila na manatili sa lungsod nagtatanong kung hindi siya umalis sa dambana tama ba. Ipinaliwanag ni Shirai na siya ay kabilang sa Itzyokhime na sinasabing ang pangalang ito ay nagpapakilala sa mga nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy. Siya lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihang ito at ang kanyang ama ang kanyang bantay. Sinabi niya sa kanya na ang kapangyarihang ito ay hindi dapat gamitin sa mga ordinaryong tao upang hindi ito mawala ng lakas. Ibinahagi din niya na hindi niya nakita ang kanyang ina sa maraming taon na nalulungkot. Lumipas ang 3 taon at nagsimulang magsanay si Gente kasama ang ama ni Shirai sa pakikipaglaban sa kahoy na espada ngunit natalo. Sinabi ni Gente na wala siyang anumang pag-unlad. Tiniyak sa kanya ng ama ni Shirai na siya ay bumubuti ngunit hindi pa nagpapakita ng kanyang lakas. Ipinapalam din niya sa kanya na mapapabuti siya ng malaki sa mga darating na taon ngunit kailangang tumuon. Pagkatapos ay binanggit ng lalaki na kailangan niyang magtrabaho. Ibinalik ni Shirai ang kanyang espada sa kanyang ama na nagpapaalala sa kanya na huwag itong kalimutan. Lahat sila ay nagpapalam. Pinuntahan ni Shirai si Gente at tinanong kung kumusta siya. Sinabi niya sa kanya na ayos lang siya ngunit dapat niyang ihinto ang paggawa nito. Iginiit ni Shirai na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at dapat siyang pasiglahin. Pinaalalahanan siya ni Gente na mas matanda siya sa kanya kaya paano siya magiging malaki. Sinabi ni Shirai na siya ang pinakaorganisadong kapatid sa bahay kaya mas matanda siya. Pagkatapos nagising si Susan at lumapit sa kanila nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Gente na wala. Ipinaalam sa kanila ni Shirai na oras na ng almusal at iniunat ng dalawang babae ang kanilang mga kamay kay Gente upang tulungan sila. Si Gente ay naging isang mahusay na mandirigma at tagapagtanggol ng nayon pagkamatay ng ama ni Shirai na si Motoharo.
Mayroong isang pagpupulong sa dambana at sinabi sa kanya ng priestess na siya ay nagtataboy ng mga demonyo ng napakabisa sa tuwing siya ay nakikipaglaban sa kanila at iyon ay kahanga-hanga. Sumagot si Gente na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin sa nayon wala ng iba pa. Tinanong siya ng pari kung anong klaseng demonyo ito sa pagkakataong ito. Sumagot si Gente na nakabalat kayo ito bilang isang tao upang subukang makalusot sa kanilang nayon ng hindi napapansin. Binanggit ng head guard na gusto nitong patayin ang priestess at sinabi sa kanila na ang mga demonyo ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon ngunit kung kakainin nila ang atay ng priestess sila ay magiging immortal. Sinabi ng isa sa mga gwardya na hindi pa nila nakumpirma ang presensya ng demonyong ito at hindi nila ma-verify ang pag-uusap na ito. Sumagot ang head guard na hindi mahalaga at ipinaalam sa kanila na ang dating priestess si Yukos ay pinatay ng isa sa mga demonyo at nagawa nilang talunin ang halimaw ng isakripisyo ni Motoharo ang kanyang buhay para dito. Naniniwala ang priestess na sinusubukan ng mga demonyo na hanapin ang espadang Yurai na siyang sagradong espada na ipinasa sa mga henerasyon at mahalaga sa mga demonyo. Idinagdag ng head guard na ang espadang ito ay ginawa ng may mahusay na kasanayan sa lungsod na ito at nagkaroon ng mahusay na mahiwagang kapangyarihan sa loob ng isang siglo nang hindi nawawala ang epekto nito at ngayon ay gustong agawin ng mga demonyo ang mahiwagang kapangyarihang ito na pinaniniwalaan niyang totoo. Ang gwardya si Kaemasa ay nagsabi sa punong bantay na walang dahilan para mag-alala dahil ang Itzyokhime ay may dalawang gwardya na nagpoprotekta sa kanya at siya ay nagdududa na ang kakaibang lalaking ito si Gente ay may anumang talento maliban sa paghawak ng kanyang espada. Tinanong ni Gente si Kaemasa kung may problema siya sa kanya. Ang priestess ay namagitan na nagpapaalala sa kanila na ang lugar na ito ay may paggalang at ang mga kalokohang problema ay hindi dapat mangyari dito. Humingi ng tawad si Gente at tinanong ng pari si Kaemasa kung hindi rin ba siya bantay. Kinumpirma niya at sinabi na siya lamang ang nagbabantay sa kanya. Sinabi sa kanila ng punong bantay na tapos na ang pulong at umalis sila maliban kay Gente na ikinagalit ni Kaemasa. Tinanong ng pari si Gente kung nag-iisa siya sa labas. Kinumpirma niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na iwanan ang mga formalidad sa isang tabi at lumabas sa kanya na ikinagulat ni Gente. Sinabi sa kanya ng priestess na dati niyang hiniling na makipag-ugnayan siya sa kanya nang walang anumang formalidad. Sumagot siya na siya ang pari at kailangan niyang igalang siya. Hinihiling niya sa kanya na tawagin siya sa kanyang pangalan kapag sila ay nag-iisa dahil siya na lamang ang natitirang tao na maaaring tumawag sa kanya ng ganoon. Tinawag siya ni Gente sa tunay niyang pangalan Shirai dahilan para mamula siya. Sinabi ni Shirai kay Gente na siya ay pagiging makasarili sa pamamagitan ng pag-asa sa kanya para sa lahat. Tiniyak sa kanya ni Gente na hindi ito problema at ang Atsukihime ay sinadya na magkaroon ng bantay na maaasahan. Nagpapasalamat si Shirai kay Gente at binanggit na nandito rin si Susan at naghihintay sa kanya na hinihiling kay Gente na sumama sa kanya upang makita siya. Pinuntahan ni Gente si Susan na natutulog. Binanggit niya na kapag nalaman ng sino man na narito siya maaari siyang mapatay dahil sa mga patakaran ng dambana. Ipinahayag ni Shirai na gusto niyang makita siya dahil 3 araw na itong hindi umuuwi habang nakikipaglaban sa mga demonyo. Sumagot si Gente na lumalabag din ito sa mga patakaran ng dambana. Pagkatapos ay ginaising niya si Susan na sinasabi sa kanya na nami-miss niya siya ngunit hindi na siya dapat pumunta rito muli dahil ang shrine na ito ay hindi limitado sa kanya. Tinatanong ni Susan kung bakit hindi siya makakapunta sa gusto niya. Ipinaliwanag ni Gente na iyon ang mga patakaran at kailangan niyang sundin ang mga ito. Pagkatapos ay binalaan siya ni Gente na may darating at hiniling sa kanya na tumahimik. Tiniyak ni Susan sa kanya na alam niya ang isang paraan at agad na lumabas. Lumapit ang head guard kay Shirai at hiniling sa kanya na papasukin siya para mapag-usapan niya ang ilang mungkahi sa kanya. Kapag pinahintulutan niya siya, hiniling ng head guard kay Gente na manatili sa labas ng ilang minuto ngunit sinubukan ni Gente na sabihin sa kanya na hindi niya maaaring iwan si Shirai mag-isa. Gayunpaman hiniling sa kanya ni Shirai na gawin ang hinihiling. Sa sandaling nasa labas sinabi sa kanya ni Shirai na ang kaligtasan ng lungsod ay nasa kanyang mga kamay at umaasa na mananatili siyang tagapagtanggol niya ng buong lakas. Naalala ni Gente ang nakaraan ng mamatay ang ina ni Shirai. Sinabi ni Shirai kay Gente na siya ay tatawaging bagong prinsesa bilang kapalit ng kanyang ina at mahal niya ang lungsod na ito kung saan isinakripisyo ng kanyang ina ang kanyang buhay. Binibigyang diin niya na ang lungsod na ito ay dapat manatiling matatag tulad ng nakaraan at ito ang kailangang gawin ngunit hindi na niya ito nakita mula noon.
Sinabi sa kanya ni Gente na magtatrabaho siya hanggang sa muli niya itong makilala at magiging mas malakas siya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang ni Motoharo sa pakikipaglaban at pagpatay sa lahat ng mga demonyo. Pagkatapos nito siya ay magiging bantay nayon at makikita siya muli. Pagkatapos ay bumalik siya sa kasalukuyan at lumabas ng silid ng prinsesa. Lumipat kami sa dalawa sa mga demonyo at ang isang demonyo ay nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ang babaeng demonyo habang pinapanood si Suzani ay nagsabi na ang lahat ay maayos ngunit walang naniniwala dito. Gayunpaman kinumpirma ko ito sa sarili kong mga mata at walang dod ang kamukha niya ang nakita ko noon. Lumipat kami sa bahay ni Gente kung saan nagising si Gente at lumabas ng kanyang silid na sinundan ng paggising ni Suzani at tinanong siya kung pupunta siya sa templo. Sagot ni Gente wala akong trabaho hanggang tanghali na ikinatuwa ni Suzani habang naghihintay na yakapin siya. Pagkatapos ay binanggit ni Gente na ang mga maskara ay lumalabas sa kanyang mga mata at inayos muli ni Suzani ang mga ito upang itago ang kanyang mga mata. Dumating si Shire na ikinagulat ni Gente na nagtanong paano ka nakarating dito. Sabi ni Shire I sneaked out and asked him to join me for the day. Sinabi sa kanya ni Gente ngunit hindi iyon tama ikaw ay isang prinsesa at ito ay delikado para sa iyo. Sagot ni Shire I got permission from the leader. Sabi ni Suzani sabay tayong mag-almusal tulad ng dati. Pagkatapos noon sabay silang nag-almusal at nagkomento si Suzani na dapat ay nagdala si Gente ng mas masarap na pagkain para kay Shira. Sabi ni Gente sa kanya tumahimik ka o sasampalin kita. Tumango si Shira alam naming hindi mo nataman si Suzani. Giit ni Gente mananatili akong matatag kung kailangan ko at maaari rin akong maging matigas. Akala ni Shira hindi niya ginawa yun diba? Kinumpirma ni Suzani totoo yun hindi siya ganoon. Kay Gente remark pareho kayong gusto ng gulo diba? Naikinatawa nila ng husto. Sabi ni Suzani kay Hajinte sige tamaan mo ako. Itinaas ni Gente ang kanyang kamay patungo kay Suzani ngunit hindi niya napigilan ang sarili na hampasin siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hahayaan niya siya sa pagkakataong ito na nagpatawa muli sa kanila. Naghanda si Gente na sumama kay Shira at talagang masaya si Suzani. Tanong ni Gente kay Suzani bakit ka masaya? Ang sabi niya lalabas ka kasi ng prinsesa para sa isang masayang araw at sa tingin ko iyon din ang magpapasaya sa iyo kaya masaya ako. Pagkatapos ay lumabas sila at habang naglalakad si Gente kasama si Shira walang nakakilala sa kanya bilang prinsesa na ikinagulat nila na si Gente ay kasama ang isang napakagandang babae na nag-iisa. Pagkatapos ay pumunta sila sa nanay ni Chetos para ay request si Dango at mukhang nagulat ang nanay ni Chetos at tinanong si Hajinte sino siya. Sagot niya kaibigan ko siya. Si Shira ay humiling ng 10 order ng Dango ngunit sinabi ni Hajinte na maaari lamang silang magkaroon ng 2 order at ilang tiyaan na ikinagulat ni Shira. Tanong niya hindi ba ako nakilala ng mama ni Chetos? Paliwanag ni Gente hindi kanya nakita sa loob ng maraming taon kaya hindi kanya naaalala. Sagot ni Shire medyo expected ko na yon. Ang ina ni Chetos ay naghain ng pagkain kay Gente at sinabi sa kanya na nagdagdag siya ng ilang mga matamis dahil mahal niya ang mga ito mula pa noong siya ay maliit. Nagulat ito kay Gente at tinanong niya ito naaalala mo pa ba? Sumagot ang nanay ni Chetos na lagi siyang pumupunta rito para tanungin sila noong bata pa siya at humingi ng tawad sa terminong iyon. Sinabihan siya ni Gente na ayos lang pagkatapos ay kinain niya ang matamis at sinabi sa kanya na ang mga ito ay napakasarap na ikinatuwa ng ina ni Chetos sa sinabi ni Gente. Pagkatapos noon pumunta si Gente kay Shirai at sinabing hindi na siya ang kuya niya naging bantay na siya ng lungsod ngayon. Sabi niya alam ko na. Walang nagtatagal magpakailanman. Binanggit ni Shirai na isa iyon sa mga paboritong kasabihan ng kanilang ama. Sinabi ni Gente na palagi niyang tinuturuan siya ng mahahalagang aral sa buhay at pakiramdam niya ay kasama niya siya sa paggabay sa kanya sa bawat hakbang na kanyang gagawin at nagpatuloy sa kanyang paraan. Sinabi ni Shirai na umaasa siyang maaari silang maging katulad ng kanilang mga magulang at protektahan ang lungsod tulad ng ginawa nila. Pagkatapos ay pumunta sila sa paborito nilang lugar kung saan sila nagkikita noon at nagpasalamat si Shirai kay Gente sa pagsama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Gente na masaya siya ngayon. Sumagot siya na natutuwa siyang marinig iyon at sinabing masama ang pakiramdam ko dahil sa sarili ko lang ang pagmamalasakit ko at pinipilit kang gawin iyon. Tinanong ni Gente si Shirai kung ang pinakamahalaga ay kung nasiyahan ba siya ngayon. Sinabi niya sa kanya syempre pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na sumama siya sa kanya sa lugar na ito dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Sinabi niya sa kanya na iyon ang kanilang paboritong lugar kaya gusto niyang ibahagi ang kanyang balita sa kanya.
Makikinig ba siya? Sabi ni Gente syempre. Sinabi ni Shirai kay Gente na pakakasalan niya si Kaemasa at ang pinuno ay lumapit sa kanya kahapon at sinabi sa kanya na dapat siyang magkaroon ng kahalili upang hindi siya maging katulad ng kanyang ina. Ipinaalam niya sa kanya na si Kaemasa ay isang bantay at ipinanganak din sa lungsod at siya ay magiging pinuno ng lungsod. Sa palagay ko ang aming kasal ay para sa kapakanan ng lahat at ako ay naninindigan sa kasunduang ito. Ngunit kung magsalita ako bilang Shirai mahal kita Gente ngunit kailangan kong mamuhay bilang isang prinsesa ngayon. Hindi na ako si Shirai. Sinadya kong sumama sa iyo sa malayong lugar at magsimula ng bagong buhay na tayong dalawa lang pero sa tingin ko hindi ka papayag. Sumagot si Gente na syempre tatanggi siya. Sabi ni Shirai sa kanya dahil hindi mo ako mahal. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil nanumpa siya na paprotektahan ang lungsod na ito at ang prinsesa hindi si Shirai. Ipinaalam niya sa kanya na natuto siya at nagsanay ng mabuti para sa sandaling ito at kung tumakas siya kasama niya naniniwala siya na hindi siya mabubuhay ng ganoon at nasayang niya ang lahat ng oras sa pagsasanay na magiging isang insulto sa kanya. Sabi ni Shirai ikaw at ako ay magkapareho dahil kapag natapos na ang lahat mas gugustuhin na lang natin kung paano mamuhay kaysa sa kung sino ang kasama natin. Sinabi niya sa kanya na pinili niyang maging isang prinsesa at hindi siya makakatingin sa kanya kung tatalikuran niya ang pagkakakilanlang iyon. Sinabi niya kung mali ang kanyang mga hakbang sa landas na ito magiging totoo rin ito para sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Kaya naman patuloy siyang mamumuhay bilang isang prinsesa hanggang sa manatiling tapat ito sa kanya at patuloy na mamahalin hanggang sa huli. He told her if so I will remain the guard until I protect you until the end. Susunod lumipat kami kay Suzuni na nag-iisa at nakakaramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos lumipat kami sa templo kung saan ipinaalam ni Shirai kay Jinta ang tungkol sa dalawang demonyong gumagala sa kagubatan at inutusan siyang alisin ang mga ito habang paprotektahan siya ni Kaemasa. Sabi ni Jinta sa kanya okay ilalabas ko sila sa lalong madaling panahon at binati si Jinta ng good luck. Pagkatapos noon umalis si Jinta sa templo at hinihintay siya ni Kaemasa. Pagkatapos tinawag siya ni Kaemasa pinatigil si Jinta at tinanong ano ang mali. Hindi mo ba narinig ang balita ng kasal ko sa prinsesa? Sagot ni Jinta syempre narinig ko. Tanong ni Kaemasa wala ka bang ginawa? Sinabi ni Jinta na ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagprotekta sa lungsod at ang kaligayahan ng prinsesa. Sinabihan siya ni Kaemasa na huwag magpanggap na hindi niya ito mahal at pagkatapos ay tinanong siya paano ang iyong puso. Sabi ni Jinta syempre ako sa naglakad palayo na ikinagulat ni Kaemasa. Susunod lumipat kami kay Suzuni na nag-iisa nang may lumapit sa kanya na demonyo. Pagkatapos noon lumipat kami kay Jinta na naghahanap ng mga demonyo sa kagubatan nang bigla siyang inatake ng isa sa mga demonyo. Sinabi ng demonyo na ito ay isang sorpresang pag-atake nagtatanong paano mo naiwasan iyon. Sagot ni Jinta kilala ko ang dalawa mong demonyo. Nasaan ang isa? Sinabi sa kanya ng demonyo na mayroon siyang mahalagang bagay sa loob ng lungsod na kanyang ginagawa. Pagkatapos noon inatake ni Jinta ang demonyo at sinaktan siya ngunit hindi nito tinamaan ang demonyo. Gumanti ang demonyo na sugatan si Jinta sa mukha. Muli namang hinampis ni Jinta ang demonyo na putol ang kamay ng demonyo. Gayunpaman gumanti ng kabilang kamay ang demonyo kay Jinta ngunit naiwasan ni Jinta ang suntok. Hinawakan ng demonyo ang kanyang naputol na kamay at sinabi alam kong ito ay mahusay. Tayong mga demonyo ay maaaring mabuhay ng maraming siglo ngunit kayong mga tao ay may maikling araw sa buhay. Gayon may kaya ninyo kayong mga masasama lampasan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagpasa ng inyong mga pangarap sa iba. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jinta at sinabi sa kanya na alam niya kung bakit niya ginamit ang espadang iyon. Aniya isang hamon sa kalikasan na tipunin ang kapangyarihang ito. Sagot ni Jinta papatayin ko ang sinumang nananakot sa mga mahal ko. Susunod lumipat kami sa Suzuni. Nilapitan siya ng demonyo at tinanong kilala mo ba kung sino ako? Sumagot si Suzuni na siya ang demonyo. Ang sabi ng demonyo syempre demonyo ako tulad mo at sinabi sa kanya na magkahawig sila. Sinabi ni Suzuni hindi ako ganoon at ipinaalam sa kanya na siya ay isang tao at nanginginig sa takot. Sabi ng demonyo hindi ba kahanga-hanga ang pagmamahala ng magkapatid? Sinabi niya sa kanya na ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ang nagparamdam sa kanya ng tao at nahulaan niya na labis siyang ipinagtanggol ng kanyang kapatid para maging ganito ang pakiramdam niya. Ang sabi ng demonyo ay kamangha-mangha pagkatapos ay tinanong siya sa tingin mo ba ang iyong kapatid ay kamangha-manghang. Humakbang si Suzuni palapit sa demonyo at sinabi sa kanya syempre siya dahil mahalaga siya sa akin.
Sinabi ng demonyo kay Suzune, nakikita ko ang isang batang babae sa iyong puso. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may isang taong gustong saktan ang kanyang kapatid at tinanong siya kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para tulungan siya. Sinabi niya sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin ay sumama sa kanya. Ang mga demonyo ay hindi nagsisinungaling. Inabot ng demonyo ang kanyang kamay kay Suzune ngunit tumanggi si Suzune, sinabing imposible iyon. Hindi mo man ako kayang saktan, baka ilantad mo ang kapatid ko sa panganib. Sinabi ng demonyo kay Suzune, okay, mananatili ka ba sa iyong opinyon kapag nakita mo ito? Ipinakita niya sa kanya ang hinaharap, ipinakita ang kanyang kasal ni Shirai kay Kaemasa, pagkatapos ay sinabi kay Suzune, taglay ko ang kapangyarihan ng pag-iintindi sa kinabukasan at maaari kong ibahagi ang hinaharap sa iba at sila ay nakakuha lamang ng maikling sulyap. Ipinatawag ni Suzune ang demonyo sa labas at sinabi sa kanya na ayaw niyang malaman ang katotohanan tungkol dito. Tinanong niya kung talagang ginawa iyon ni Shirai. Sumagot ang demonyo, syempre ginawa niya. Tinawag siyang sinungaling ni Suzune at sinabi sa kanya ng demonyo na kung hindi siya maniniwala sa kanya, ipapakita niya sa kanya ang katotohanan. Iniabot muli ng demonyo ang kanyang mga kamay at ipinaalam sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa kanyang kapatid. Inabot ni Suzune ang demonyo. Ngayon ay lumipat kami kay Jinte na nagpatuloy sa pakikipaglaban sa demonyo. Itinulak siya sa tubig at pagkatapos ay umakyat ang demonyo sa likuran niya. Tinanong ni Jinte ang demonyo kung bakit gusto nitong saktan ang mga tao. Sinabi sa kanya ng demonyo na ito ay dahil sa kung ano ito. Sinabi ni Jinte na nangangahulugang gusto nitong pumatay ng tao natural. Sumagot ang demonyo na ito ay umiral upang matupad ang isang tiyak na layunin at ginagawa iyon ng walang ibang gagawin. Sinabi nito sa kanya na ang mga demonyo ay hindi nagre-rebel sa kanilang kalikasan tulad ng ibang mga demonyo. Sinabi rito ni Jinte na hindi siya magpapakita ng anumang awa dito. Ipinaalam sa kanya ng demonyo na mayroon itong mahusay na kapangyarihan sa pagsipsip at nabuhay sa iba pang mga demonyo upang makakuha ng kanilang lakas na nagbigay dito ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan na nagpabago sa istruktura nito. Inatake ni Jinte ang demonyo ngunit nagresulta ito sa pagkaputol ng kanyang braso at pagkabali ng kanyang espada dahil sa lakas ng demonyo. Gayunpaman nakuha ni Jinte ang sirang piraso ng kanyang espada at sinaksak ito sa katawan ng demonyo na humantong sa pagkamatay nito. Ipinahayag ng demonyo na nakamit na nito ang layunin nito ngayon at ang ibang demonyong kasama nito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng pag-iintindi sa kinabukasan at nakita ang maraming taon sa hinaharap, 170 taon partikular na kung kailan darating ang mas malaking demonyo at mamuno sa demonyo mga bata sa lungsod na ito. Ipinaliwanag nito na ito ang paraan ng kanilang natutunang manirahan sa nayong ito at iyon ang dahilan kung bakit sila nagpunta rito. Nagulat si Jinte sa sinabi ng demonyo at nagtanong kung may demonyong nakatira dito kasama nila. Pagkatapos ay naalala niya si Suzune at hinawakan ng demonyo si Jinte sa kanyang ulo, sinusubukang patayin siya. Sinabi nito sa kanya na taglay niya ang espadang ito para protektahan ang mga pinanggako niyang protektahan, ngunit kung malaman niyang hindi sila karapat-dapat protektahan, sino ang papatayin niya noon? Ngayon ay lumipat siya sa prinsesa. Sinubukan ni Kaemasa na lumapit sa kanya ngunit itinulak niya ito palayo. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang tiyakin na ang mga demonyo ay papatayin muna ni Jinta. Sinabi nito sa kanya na ito na ang tamang oras at kung hindi sila magpapakasal ngayon ay gagawin nila ito sa harap ni Jinta. Pagkatapos ay lumayo ito sa kanya at sinabing nasa kanya ang desisyon. Nagsimulang umiyak ang prinsesa. Nakatuon siya kay Kaemasa at sinabi sa kanya na mali siya na dapat niyang pakasalan siya ngayon para sa kapakanan ng lungsod. Lumapit siya sa kanya ngunit bigla silang nagambala ng demonyo na pumasok kasama si Suzune. Nakita ni Suzune ang nangyari at tinanong ang prinsesa kung bakit niya ito ginagawa. Bumalik kami kay Jinte na nagising mula sa kawalan ng malay at nagulat na makita ang kanyang braso matapos itong maputol. Nagmadali siyang pumunta sa lungsod upang suriin si Suzune at ang buong lungsod ay ganap na nasusunog. Ngayon ay bumalik kami sa prinsesa at sinabi sa kanya ni Suzune na akala niya mahal niya si Jinte ngunit naniniwala siyang handa ang prinsesa na manirahan sa sinumang binata, hindi ba? Sumagot ang prinsesa, hindi iyon totoo. Giit ni Suzune, saka ipinaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay dumating si Jinte sa kanyang bahay ngunit hindi niya nakita si Suzune. Kinuha niya ang espada at sumugod sa bahay ng prinsesa. Lumipat kami sa bahay ng prinsesa kung saan tinanong ni Suzune kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. I worked hard to get you both to love each other and I want to see Jinta happy always and you're doing this after all of it.
Sumagot ang prinsesa kay Suzune, alam kong ginawa mo iyon para kay Jinta, ngunit dapat mong pigilan ang iyong katawan at isipan sa paglaki upang manatili kang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Suzune, naniniwala ako sa iyo noon at handa akong tiisin ang lahat ng ito para sa iyo. Tugon ng prinsesa kay Suzune, pasensya na pero isa lang akong tao ngayon at ako ang prinsesa na dapat protektahan ang buong lungsod dahil iyon lang ang paraan para mabayaran ko ang nararamdaman ni Jinta. Tinanong ni Suzune ang prinsesa kung seryoso siya. Iiwan mo ang pagmamahal mo sa kapatid ko para sa mga estranghero na ito. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang piring sa kanyang mga mata at nagsimulang tumawa, nagtatanong kung nasiyahan ba siya sa pagpapamukha sa kanya na tanga. Hiniling niya na itikom ng prinsesa ang kanyang bibig at huwag kumilos. Sinabi ng demonyo kay Suzune, ngayon nakikita mo kung ano ang sinabi ko sa iyo at ang prinsesa ay narito sa mga bisig ng isa pang lalaki habang ang iyong kapatid na lalaki ay nasa kakahuyan na itinaya ang kanyang buhay para sa kanya at narito siya na sinasaksak siya sa likod. Nakakatuwa ang lumaban ng hindi alam ang totoo. Tinanong niya si Suzune kung hindi ba nagagalit na nasaktan ang kanyang kapatid dahil sa mapanlinlang na prinsesang ito. Sabi sa kanya ni Suzune, hindi ba mas maganda kung patay na siya? Pagkatapos noon, nag-transform si Suzune sa isang demonyo na naging sanhi ng maraming itim na usok na lumitaw. Sinabi niya sa prinsesa na kailangan niyang mamatay ngayon, ngunit sinubukan ni Kayemasa na kunin ang espada at atakihin siya. Gayunpaman, sinaktan siya ng demonyo kaya nawalan siya ng malay. Lumapit din ang espada kay Suzune at itinulak ng demonyo si Kayemasa at sinabihan silang lutisin ang kanilang mga problema ng magkasama. Pagkatapos noon, hinawakan ni Suzune ang espada ngunit nilapitan sila ni Jinta at pumasok. Tumakbo si Shirai sa kanya para yakapin siya ngunit naputol ang ulo nito habang nakayakap siya kay Jinta na naghatid ng gulat sa kanya at mabilis na ipinaalala sa kanya ang nakaraan nilang magkasama. Pagkatapos ay nakita niyang sinasaksak ni Suzune si Shirai ngunit inatake ni Jinta si Suzune gamit ang isang hampas mula sa kanyang espada. Umiwas siya sa suntok at tinanong si Jinta kung bakit niya ito ginagawa. Tinanong ni Jinta ang demonyo kung siya si Suzune. Kinumpirma ni Suzune, syempre. Tinanong siya ni Jinta kung bakit niya pinatay si Shirai. Sumagot si Suzune, ginawa ko iyon para maging masaya ka at kailangan mong ngumiti. Tanong ni Jinta kay Suzune, how is that logical? Sinabi ni Suzune na magpapaliwanag siya at sinabi sa kanya na ang prinsesa ay mapanlinlang at magpapakasal sa ibang lalaki kaya ayaw niyang malungkot ito. Jinta told her, I beg you be quiet. Sabi ni Suzune, wag mong sabihing mahal mo pa siya. Siya ay isang ganap na sinungaling. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pagkatapos niyang mamatay hindi na niya kailangang tiisin ang panggigipit na makita siyang magpakasal sa ibang lalaki at na napakaganda ng kanyang ginawa na humihiling sa kanya na umuwi dahil siya ay pagod. Sinabi sa kanya ni Jinta, pinagtaksilan mo ang mga taong nagpalaki sa atin na parang sariling mga anak. Pinatay mo rin si Shirai at sinunog ang lungsod ng lubusan at ngayon sinasabi mo sa akin na pagod ka na. Tanong ni Suzune, problema ba yon? Sagot ni Jinta, naiintindihan ko na ngayon na wala na ang Suzune na matagal ko nang kilala. Pagkatapos ay inatake siya nito at sinimulang hampasin ngunit hindi niya ito sinaktan. Gayunpaman, nabigla siya sa pagtatangka nitong patayin siya. Pagkatapos ay nag-transform din si Jinta bilang isang demonyo, nakuha ang kapangyarihan ng demonyong pinatay niya. Nang makita siya ni Suzune na ganito, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at sinabing ginawa niya ito para sa kanya ngunit sinabihan siya ni Jinta na tumahimik. Sabi ni Suzune, kaya iiwan mo rin ako tulad ng iba. Sinabi niya sa kanya na sa tingin niya ay iba siya at sa lahat ng tao siya ay nasa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi niya siya kailangan at na siya ang lahat sa kanya ngunit hindi niya ito pinahahalagahan kaya siya ay mamuhay sa impyerno. Mabilis niyang inatake siya at nagsimulang gumalaw ng mabilis, pagkatapos ay biglang huminto at sinabi sa kanya kailangan mong mamatay at ibinaon niya ang kanyang mga kamay sa katawan nito. Nang sinubukan niyang hilahin ang kanyang mga kamay hindi niya magawa. Pagkatapos ay naghatid si Jinta ng isang malakas na hampas sa kanya gamit ang kanyang bagong lakas na nagtulak kay Suzune palayo ngunit muli siyang tumayo pagkatapos ng suntok na ito. Sinabi ni Jinta hindi sapat ang tama na iyon at pagkatapos ay tinutukan siya ng isa pang suntok ngunit ang ibang demonyo ay nasugatan sa halip. Hiniling ng babaeng demonyo si Suzune na pumunta sa malayo. Pagkatapos ay umalis si Suzune at sinubukang sundan siya ni Jinta ngunit hindi niya mailabas ang kanyang mga kamay mula sa katawan ng babaeng demonyo. Tinawag niya si Suzune ngunit sinabi nito sa kanya na ayaw niyang magsalita dahil galit siya at pupunitin niya ang lahat ng bagay sa mundong ito.
Sinabi niya sa kanya na pagkaraan ng ilang oras ay muli siyang dadalaw sa kanila at iyon na ang huling pagbisita niya. Masayang tumawa ang demonyong babae at sinabing nakamit na niya ang kanyang layunin. Hinugot ni Jinta ang kanyang mga kamay mula sa katawan ng babaeng demonyo at sinabi sa kanya na nakakamit nila ang kanilang layunin sa pamamagitan ng pagbuhos ng maraming dugo. Sagot ng She-Demon, syempre yon ang gusto namin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nakita niya ang hinaharap at kaming mga demonyo ay hindi makakasabay sa kung gaano kabilis ang pagbabago ng panahon. Lulunurin ng kadiliman ang liwanag na ginawa ng mga tao na nagnanakaw sa ating mga tahanan. Sa bandang huli ang mga demonyo ay hindi na magiging mito tulad ng dati at ngayon ay mamamatay akong masaya dahil natiyak ko na ang kinabukasan para sa aking mga kapatid na babae. Umulan ang langit na tumulong sa pag-apulan ng apoy. Pagkatapos hinawakan ni Jinte si Shirai at sinabing pagkatapos ng lahat ng pagsasanay na ito hindi rin niya naisip na protektahan siya at nakaramdam siya ng matinding galit. Lumipat si Jinte sa kanyang bahay, nag-impake ng kanyang mga gamit at naghanda na umalis. Pinuntahan niya ang kapitan ng mga gwardya at tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi ni Jinte na pupunta siya sa labas ng lungsod upang sanayin muli ang kanyang sarili at kailangan niyang maging mas malakas para harapin niya ang malaking demonyo pagdating sa pag-atake sa lungsod. Tinanong ng kapitan ng mga gwardya kung ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang kapatid na babae at kung sa tingin niya ay mapapatay niya ito. Sinabi ni Jinte na mahal din niya si Shirai at maaari lamang siyang kamuhian. Iginiit niya na kailangan niyang wakasan ang mga bagay sa anumang paraan na posible at ang kasamaan sa loob niya ay humimok sa kanya na patayin si Suzoni. Ngayon kailangan niyang makahanap ng solusyon sa problemang ito. Sumagot ang kapitan ng mga gwardya, ngayong naging demonyo ka na akala ko ang pagpatay lang ang mahalaga sa iyo ngunit may ilang dignidad sa loob mo. Kaya naman binigyan niya ng espada si Jinta. Kinuha ni Jinta ang espada at binunot. Then the captain said, "This makes you a Rey," ibig sabihin kailangan mong sundin ang rules and traditions. Idinagdag niya ang Koji sa kanyang pangalan kaya siya ay kilala bilang Jinya. Sinabi ni Jinte na hindi niya dapat taglayin ang espadang ito. Sumagot ang kapitan, walang natira sa pamilya Itsukaman kaya ang pag-iwan sa espadang ito sa dilim ay mag-iipon lamang ng alikabok. Mas mabuti na nasa iyong mga kamay. Naniniwala ako na ang prinsesa ay makakatagpo ng kapayapaan sa kanyang kamatayan kung ang espadang ito ay kasama mo. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang kapitan kay Jinte dahil alam niya ang kwento ng pag-iibigan nila ng prinsesa. Sinabi nito sa kanya na kasabay nito alam niyang may iba pang nararamdaman si Kaemasa para sa prinsesa. Sinabi niya sa prinsesa na dapat siyang pakasalan ni Kaemasa dahil iyon ay para sa ikabubuti ng lungsod ngunit nais lamang niya ang kaligayahan ng kanyang anak, wala nang iba pa. Ang trahedyang iyon ay nagpabigat sa kanya. Pagkatapos nun umalis na si Jinte tapos lumapit sa kanya ang nanay ni Shitozi at tinanong, pupunta ka ba talaga? Umiiyak niyang sinabi sa kanya na lagi niya itong maaalala habang umiiyak. Lumipat tayo sa taong 1850 sa lungsod kung saan mayroong isang lalaking nagngangalang Zenji na siyang kinatawang pinuno ng nayon. Maya-maya pumunta si Zenji kina Hepe at Jinte sa kanilang unang pagkikita. Tinanong ni Zenji ang Hepe kung ito ang lalaki. Sumagot ang Hepe syempre ito at sinabi sa kanya na magpatuloy sa kanya at ipaalam sa kanya ang lahat. Tapos iniwan sila ni Chief. Tinanong ni Zenji si Jinte kung sinabi sa kanya ng Hepe ang lahat at sinabi ni Jinte na ipinaalam sa kanya ng Hepe na siya ay may anak na babae at may demonyong gustong dukutin siya. Sumagot si Zenji ngunit hindi iyon ang lahat na sinasabi sa kanya na ang anak na babae ng Hepe ay 13 taong gulang at pinangalan ng Natsu at labis siyang inispoil ng Hepe. Kagabi nakita ni Natsu ang isang diablo sa labas ng kanyang bintana na akmang kikidnap sa kanya at narinig niya ang diablo na nagsasabi, ibalik ang aking anak, na ikinagulat ni Ginta. Ipinaliwanag ni Zenji na ang diablo ay may isang anak na babae na kahawig ni Natsu kaya gusto niya itong agawin. Pagkatapos noon dumating si Natsu na tinawag si Zenji, binabalaan siya na kung hindi siya titigil sa pagiging tamad sasabihin niya sa kanyang ama ang Hepe. Nang makilala niya si Ginte tinanong niya ito kung siya ba ang dumating para protektahan siya. Sinabihan niya itong umalis kaagad dahil mukhang bata pa ito. Sabi ni Zenji wag na tayong magmadali pero pinilit ni Natsu na hindi siya dapat manatili dahil akala niya ay wala siyang silbi at pumunta lang dito para sa pera at para makatakas pagkatapos at ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Sinagot ni Zenji si Natsu na ang tatay niya ang pumili sa kanya kaya inakala niyang sanay ito.
Hiniling ni Natsu na tumahimik si Zenji at ipinahayag ang kanyang hindi pagkagusto sa ideya ng pagkakaroon ng isang samurai na walang master bilang personal na bantay na nagsasabi na wala silang babayaran sa kanya. At sinabi niya sa kanya na umalis mula sa kung saan siya nanggaling. Sinabi ni Zenji kay Ginta na sila ay isang nakakahiya na pamilya at hindi sosyal at humingi siya ng tawad kay Ginta. Lumipat kami sa kwarto ni Natsu ng gabing iyon kung saan lumapit si Zenji sa kanya na ikinagulat ni Natsu. Tinanong niya kung bakit siya naroon. Sumagot si Zenji na dahil pinaalis na niya ang bagong gwardya kailangan nitong protektahan siya sa kanyang lugar para matiyak na hindi siya masasaktan. Sinabi ni Natsu na pastahan siya na akala niya ay nagsisinungaling siya tungkol sa lahat at idinagdag niya na kahit ang kanyang ama ay hindi naniniwala sa kanya. Kung hindi siya kukuha ng kaina-hinalang samurai. Iyan ay napakalinaw sabi niya. Naniniwala si Zenji na mali siya sa kanyang ama dahil pakiramdam niya ay lubos siyang inalagaan ng hepe at lagi siyang inuuna. Nagprotesta si Natsu na hindi niya tunay na anak. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng Diablo at nagsimulang manakit humihingi ng tulong kay Zenji. Nag-alala si Zenji kay Natsu at tinanong siya kung ano ang mali. Pagkatapos ay nagpakita ang Diablo sa harap ni Zenji at nagsimulang lumapit sa kanya paulit-ulit ibalik mo ang aking anak. Nang sinubukan niyang sunggaban si Zenji naputol ang kanyang mga kamay dahil sa suntok ni Ginta. Pagkatapos ay tinanong ni Ginta ang Diablo para sa kanyang pangalan ngunit ang Diablo ay patuloy na nagsasabi ibalik mo ang aking anak. Isang suntok na naman ang ginawa ni Ginta na ganap na tumapos sa demonyo pagkatapos ay tinanong si Natsu kung anong pera ang nararapat para sa kanyang kadalubhasaan. Tinanong ni Natsu si Ginta kung patay na ang demonyo. Sumagot si Ginta na kapag namatay ang demonyo lumilitaw ang puting usok at iyon ang paraan ng nakita niyang pagkamatay ng demonyo na nagbabala sa kanila na babalik ito muli. Dumating ang umaga at pumunta sina Ginta at Zenji sa bahay ni Zenji kung saan nagpasalamat si Zenji kay Ginta sa pagligtas sa kanya. Sinabi niya sa kanya binalaan mo ako na ang Diablo ay babalik muli kaya hinihiling kong manatili ka sa amin ngayong gabi. Sumangayon si Ginta ngunit humiling na malaman ang higit pa tungkol kay Natsu dahil curious siya sa sinabi ng Diablo na gusto niya ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ni Zenji na si Natsu ay hindi anak ng pinuno bagkus ay anak ng isang lalaki at isang babae mula sa pamilya ng pinuno ngunit pareho silang namatay at naisip niya na nag-aalala si Ginta. Gayunpaman hindi siya dapat. She wasn't from a devil lineage because if she were hindi sana siya amponin ng chief. Sinabi niya sa kanya na ang asawa ng pinuno ay pinatay ng isang demonyo at ang kanilang anak ay tumakas at hindi na bumalik habang ang pinuno ay sinisisi ang mga demonyo sa ganap na pagkasira ng kanyang pamilya. Kaya bakit niya aalagaan si Natsu kung mula sa lahi ng demonyo? Lumipat kami kay Natsu at sa hepe dahil naghahapunan sila sa gabi. Tinanong ng hepe si Natsu kung maayos ba ang lahat sa mga bagong gwardya. Sumagot si Natsu na maayos ang lahat at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanya. Sinabi ng pinuno na kahit sinong mabuting ama ay gagawin iyon para sa kanyang anak na babae. Tinanong ni Natsu ang kanyang ama kung bakit niya itinalaga ang bantay na ito. Ipinaliwanag ng hepe na nitong mga nakaraang araw ay may mga demonyong gumagala sa paligid ng Edo ngunit kasabay nito may mga bulong-bulungan tungkol sa isang tao na humarap sa demonyo at pinatay ito ng isang suntok. Tinanong ni Natsu kung ibig niyang sabihin ang samurai na iyon at kinumpirma ng pinuno na oo papatayin niya ang sinumang Diablo hanggat binayaran siya at pinili niya ito dahil nagtiwala siya sa kanya iniisip na ito ang pinakamahusay na pagpipilian na gawin siyang personal na bantay. Pagkatapos ay sinabi ni Natsu kaya naniwala ka sa akin tungkol sa demonyong ito. Lumipat kami sa umaga sa harap ng silid ni Natsu habang sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga nakakatakot na kwento ay may iba't ibang anyo mula sa mga direktang kwento hanggang sa mga kwentong bayan ngunit hindi talaga sila nawawala. Pagkaraan naalala niya noong nag-uusap sila tungkol sa alipin sa bahay ng pinuno tungkol sa pagkidnap sa kanyang anak at pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa mga demonyo at inampun niya ang isang babae habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak na naging dahilan ng pagkabalisa nito. Lumipat kami sa kwarto ni Natsu kung saan nakaramdam siya ng takot tapos binuksan niya yung pinto ng kwarto niya at tinanong si Zenji kung bakit siya nandoon. Sagot ni Zenji na naghihintay ng kanyang pagkakataon na sumikat at makabawi sa pagkakataon ng kahapon. Sinabi sa kanya ni Natsu na wala siyang pakialam sa alinman sa mga iyon. Sinabi sa kanya ni Zenji na walang lugar sa kanyang puso para patawarin siya. Sinabi ni Natsu na maaari niyang patawarin siya kung dadalhin siya nito sa isang magandang lugar para sa libangan. Sinabi ni Zenji na okay at dadalhin niya siya sa isang magandang lugar.
Tinanong ni Natsu si Ginto'y tungkol sa kanyang pangalan at sinabing malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang ama at naniniwala siyang mapagkakatiwalaan din siya nito. Sumagot si Ginto'y mahal na mahal mo ang iyong ama Natsu. Sumagot si Natsu oo naman. Inampun niya ako at binigyan niya ako ng bahay para sa sarili ko. Bakit hindi ko siya mamahalin? Sinabi ni Ginto'y na ito ay isang masayang maliit na pamilya at idinagdag hindi sa tingin ko ang puno ay nagmamalasakit sa iyo ng husto na naging sanhi ng isang ngiti sa mukha ni Natsu. Pagkatapos ay sinabi ni Ginto'y tungkol sa nawawalang anak na babae ng pinuno ngunit pinutol ni Natsu si Ginto'y sinabing wala siyang alam tungkol sa kanya at nakaramdam ng galit. Naisip ni Ginto'y na naantig siya. Tinanong ni Natsu kung posible bang magkaroon ng anak ang isang demonyo at isang tao. Sagot ni Ginto'y syempre sabi ni Natsu. Kaya baka kabilang ako sa demonyong nagpapakita. Sinabi ni Ginto'y kay Natsu na hindi niya ama ang demonyong ito. Tinanong ni Natsu kung paano niya malalaman iyon. Ipinaliwanag ni Ginto'y na kilala niya kung sino ang Diablo na ito at mayroon silang lumang kasaysayan na magkasama kaya sigurado siyang hindi niya ito ama ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Natsu si Ginto'y kung totoo ba talaga iyon. Tiniyak niya rito na hindi siya nagsisinungaling, pagkatapos ay tinanong si Zenji kung alam niya kung paano ipinanganak ang mga demonyo. Sinabi ni Zenji na napakalinaw na nagmula sila sa kanilang mga magulang tulad ng iba o mali ba ang kanyang impormasyon. Nilinaw ni Ginto'y na maraming paraan para maipanganak ang mga demonyo. Sinabi niya sa kanila na mayroong isang oras para sa dalawang Diablo na magsama-sama upang magkaroon ng isang anak na kung saan ay ang normal na paraan. Ang isa pang paraan ay matapos labagin ng demonyo ang mga tao para sa kasiyahan at bilang resulta ang ilang mga demonyo ay ipinanganak mula sa wala. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng dalisay na emosyon lalo na ang madilim na emosyon tulad ng pait, galit, paninibugho, kalungkutan at pagkahumaling ang mga damdaming iyon ay tumagos ng malalim sa mga tao na mumuo hanggang sa magkaroon sila ng solidong anyo. Ipinaliwanag niya na ang mga demonyong ipinanganak mula sa wala ay mga emosyon sa laman. Habang nagsasalita siya nakaramdam ng takot si Natsu at muling nagpakita ang demonyo. Lumapit si Ginto'y sa demonyo at nagsimulang magtanong ano ang pangalan mo. Ilang beses niyang pinalo ang demonyo pinatumba siya at tinanong si Natsu gusto mo bang patayin ko siya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga damdamin ay kung ano ang nagpapahintulot sa kanya na magpakita sa kanya at siya ay naruroon bilang tugon sa iyong mga hangarin na lumikha ng kaguluhan na siya namang nagpatuon sa iyong ama ng atensyon sa iyo. Ipinaalala niya sa kanya na gusto niyang tretuhin siya na parang isang tunay na anak at bigla siyang sinalakay ng Diablo na ito sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita walang gustong marinig dahil iyon naman ang nais niya hindi ba? Nakiusap si Natsu sa kanya na huminto nakaramdam ng sakit at sinabi sa kanyang sarili na kung bakit tila kakaiba ang pangit na demonyong ito. Nagbabala si Ginto'y na babalik ang Diablo na ito sa ilang sandali pagkatapos niyang patayin siya at hindi siya mawawala magpakailanman hanggat hindi niya nababatid ang kanyang emosyon. Tanong ni Natsu kay Ginto'y pero paano ko gagawin yon? Hindi ko nga alam kung paano. Sinabi sa kanya ni Ginto'y na ang bagay ay medyo simple hilingin sa akin na patayin siya. Naisip ni Natsu sa sarili na binaliwala niya ang mga bagay na ayaw niyang makita at pinanatili ang takot sa kahinaan. Ang gusto lang niya ay ang mahalin ng isang tao ngunit hindi siya makapaniwalang ganoon ang nararamdaman nito. Nagsimula siyang isipin na ang kanyang ama ay maaaring lumapit sa kanya at tunay na pahalagahan siya kung ang isang demonyo ay umatake sa kanya na sinasabing siya ay isang reyna. Ang kanyang puso ay napuno ng mga pangit na damdamin at ngayon sila ay naging totoo. Ang demonyong iyon ay siya at ang taong kailangang patayin ay siya rin. Sinabi ni Zingy na ang kailangan lang patayin ay ang demonyo hindi siya. Kung ang demonyong ito ay nilikha mula sa damdamin ni Natsu hindi iyon mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Natsu at sinabi sa kanya na pagkatiwalaan siya dahil alam niya ang lahat tungkol sa kanya at sa pinuno. Sinabi niya sa kanya na nagmamalasakit sila sa isa't isa at mahal siya ng pinuno bilang isang tunay na anak. Gayunpaman ni isa sa kanila ay walang alam kung paano makipag-usap o ipakita ang kanilang mga damdamin sa isa't isa kaya kailangan niyang simulan ang pagharap sa kanya at makipag-usap ng matapat tulad ng isang tunay na pamilya. Hiniling ni Natsu kay Ginto'y na patayin ang demonyo. Pagkatapos noon tumayo si Ginto'y sa harap ng demonyo naghanda para dito at inatake ng malakas na suntok na nahati ang halimaw sa kalahati. Tanong ni Zingy matapos makita ang puting usok na matay ba siya sa pagkakataong ito. Sagot ni Ginto'y syempre namatay. Pagkatapos natulog si Natsu at naghintay si Ginto'y sa labas ng kanyang silid. Muling nagpakita ang demonyo at sinabi sa sarili na pinaghihinalaan niya ito.
Sinabi niya na ang demonyong ito ay hindi lamang lumitaw dahil sa damdamin ni Natsu ngunit may iba pang mga prinsesa sa lupaing ito na maaaring maging mga demonyo. Naalala niya ang sinabi ni Zingy tungkol sa pagiging asawa ng pinuno na pinatay ng demonyo kaya naman sinabi ng demonyo na gusto niyang bumalik sa asawa. Ang anak na babae na kanyang binanggit ay ang ipinanganak sa asawa ng pinuno na si Suzune. Sinabi ni Ginte na hindi niya akalain na ganito ang kanilang pagkikita. Sinabi niya sa demonyo na mayroon siyang malinaw na mga alaala sa kanya at hiniling muli sa kanya na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan ngunit ang demonyo ay hindi nagsabi sa kanya ng anuman at nag-echo pabalik-ibalik ang aking anak. Sinabi ni Ginte na ang mga tao ay dapat mamuhay sa kasalukuyan at hindi makulong sa hinaharap. Kaya hinihiling ko sa iyo na magpahinga sa kapayapaan at pinatay niya siya na naging dahilan upang muling tumaas ang puting usok mula sa kanya. Pumunta si Ginte sa bahay ni Zingy. Sabi ni Zingy sa kanya nagpapasalamat kami sa ginawa mo para sa amin. Sinubukan ni Natsu na pasalamatan siya ngunit sinabi sa kanya na susubukan niyang maging mas mahusay sa mga bagay kahit nakakailanganin niya ng ilang oras upang masanay dito at nagpasalamat siya sa kanya. Sabi ni Ginto huwag daw magpasalamat at nabanggit niya na natanggap na niya ang kanyang reward sa trabaho. Sinabi niya sa kanya na hindi ito trabaho para sa kanya kundi pagbabayad ng utang. Sinabi niya sa kanya na ang pamumuhay hanggang sa isang tiyak na edad ay hindi nangangahulugang magiging matanda sila ngunit ang paggugol ng maraming oras ay maaaring magbigay sa isa ng isang malakas na pananaw. Sinabi niya sa kanya na noong bata pa siya ang kanyang mundo ay ganap na natukoy sa kanyang nakita at alam niyang mali ang magdulot ng pinsala na inaalala ang nangyari sa kanyang kapatid na babae at ama. Sinabi niya sa kanya na ang mga bagay ay maaaring itago sa ilalim ng aming mga aksyon at siya ay masyadong bata upang mapagtanto iyon. Sa mga oras na iyon wala siyang iba kundi ang tumakas kaya gusto niyang pagbayaran iyon. Sinabi ni Natsu na wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Sumagot si Ginte na dapat siyang magpakita ng kabaitan sa kanyang ama habang ipinapakita ito sa kanya. Iyon talaga ang lahat. Natsu told Ginte I don't need you to tell me this. Sabi niya aalis na siya at umalis na. Maya-maya sinamahan ng pinuno sina Zingy at Natsu at tinanong umalis ba si Ginte. Sagot ni Zingy syempre umalis na siya pero dapat pumunta ka para magpaalam sa amin leader. Sinabi ng pinuno na hindi niya iyon nakitang napakahalaga dahil alam niya sa unang tingin na tatapusin ni Ginte ang misyon na ito. Sabi ni Zingy sinabi rin ito ni Natsu pero malaki ang tiwala mo sa kanya. May dahilan ba para sa pagtitiwala na iyon? Sinabihan ng pinuno si Zingy na huwag magtanong ng mga katangahan. Aniya sino mang ama na gumagalang sa kanyang sarili ay lubos na nagtitiwala sa kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zingy na kailangan niyang pumasok sa trabaho kung hindi ay mababawas ang kanyang sweldo. Sinabi ni Zingy na ayaw niya iyon at pupunta siya kaagad. Tanong ni Natsu sa kanyang ama may maitutulong ba ako sa iyo? Sabi ng pinuno ano ang nangyari sa iyo? Ano ang pagbabagong ito? Sagot ni Natsu pinakiusapan nila akong ibalik ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Sinabi sa kanya ng pinuno napakabait mo ngunit hindi ka dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay mula ngayon. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamahusay na paraan para mabayaran ng mga bata ang kabaitan ng kanilang ama ay sa pamamagitan ng mahabang buhay at iyon lang ang nais niya maging masaya. Pagkatapos noon umalis na siya at sumunod naman siya sa likod niya para tulungan din siya. Pumunta si Ginte sa isang restaurant kung saan ang manager ang naghahanda ng pagkain. Ang kanyang anak na babae si Ovi ay nagtrabaho sa kanya at hiniling niya sa kanya na ihatid ang pagkain sa Ginta. Ganun lang ang ginawa ni Ovi at inihain ang pagkain. Pagkatapos nilapitan ng ama ni Ovi si Ginta at sinabi sa kanya na may isang mamamatay tao na nakatago sa mga lansangan at labis siyang nababalisa sa kaligtasan ng kanyang anak. Umaasa siyang gagawin ng emperador ang kinakailangang aksyon hinggil sa isyong ito. Sumagot si Ginte na dapat siyang mag-ingat at bantayan ang kanyang mga salita kapag nagsasalita tungkol sa emperador. Pumayag naman ang ama ni Ovi pero ipinahayag niyang ayaw niyang kunin sa kanya ang restaurant na ito lalo pat 10 araw pa lang niya ito namana. Nabanggit niya na nabili niya ito sa murang halaga sa may-ari nito. Hindi na nagulat si Ginte sa narinig. Ang ama ni Ovi ay pinuri si Ginte sa kanyang pinong panlasa at sinabi sa kanya na ang kanyang lugar ay kahawig ng isang ghost town at na siya ay pumupunta dito sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Sinabi ni Ovi sa kanyang ama na mawawalan siya ng kaisa-isang customer kapag patuloy silang nag-uusap ng ganito. Tiniyak ng kanyang ama na huwag mag-alala dahil nag-uusap lang sila. Pagkatapos ay tinanong niya si Ginte para sa kanyang opinyon sa pagkain.
Sumagot si Ginte na hindi naman masama pero maliit lang talaga ang porsyon. Kinilala ng ama ni Ovi ang pagiging prangka ni Ginte at sinabi sa kanya na siya ang pinakamahusay na chef sa lungsod na naghanda ng pagkaing ito. Tinanong ni Ginte kung may dahilan ba iyon. Sinabi ng ama ni Ovi na ang bawat isa ay may kanya-kanyang isyo at iminungkahi na ang nakaraan ay hindi naging maganda para kay Ginta. Nagkaroon nito. Kinumpirma ni Ginte na tiyak na hindi. Sinabi ng ama ni Ovi kay Ginte na naniniwala siyang may sapat siyang pera. Nilinaw ni Ginte na siya ay nagtatrabaho para makuha ito. Tinanong ng ama ni Ovi si Ginte kung ano ang kanyang trabaho. Sumagot si Ginte na isa siyang demon slayer na ikinatawa ng tatay ni Ovi. Pagkatapos ay tinanong niya kung pupunta siya ngayon sa Atlantis na kinumpirma ni Ginta. Habang papaalis si Ginte pinaalalahanan siya ng ama ni Ovi na alalahanin ang sinabi nito sa kanya tungkol sa pumatay dahil ang sabi ng mga chismis ay hindi ginamit ng mamamatay na ito ang kanyang espada. Ngunit lahat ng mga biktima ay natagpo ang pangit at ang bilang ng mga bangkay ay nababahala. Nagbabala siya na maraming mga tao ang nawala kamakailan kasama ang mga natuklasang bangkay at maaaring sila ay inatake o kinuha ng pumatay. Naniniwala ang mga tao na ang mga demonyo ang may pananagutan dito. Tinanong ni Ginta ang ama ni Ovi kung saan matatagpuan ang pumatay. Sumagot siya na ang pumatay ay nasa lugar ng Edo. Pagkatapos ay nilapitan ni Ovi si Ginta at sinabi sa kanya na ang mga nagkukubli na mga mamamatay tao at mga demonyo ay lubhang nakakatakot na hinimok siyang maging maingat kapag nasa labas ng mga lansangan dahil sila ay puno ng panganib. Sumagot si Ginta na nasa hustong gulang na siya para hindi na kailangan ng mga lecture tungkol sa paglabas sa gabi. Binatukan ni Ovi ang pagpapakita ng matigas na kilos na iyon ay nagpatunay lamang na siya ay bata pa. Pagkatapos nito lumipat si Ginte sa tulay ng Shireshige at naisip na nais niyang makita ang pumatay ngayon ngunit hindi lahat ng naisin ay nagkakatoto. Nagsimula siyang gumalaw ngunit nakarinig siya ng isang sigaw at nagmamadaling tingnan kung ano ang nangyayari ngunit natagpuan lamang niya ang isang grupo ng mga lalaki na patay. Sinabi niya na ang mga ito ay mga lalaki at narinig niya ang isang babaeng sumisigaw. Pagkatapos noon inatake siya ng mamamatay tao na sugatan at sinubukang gawin muli ngunit hinarang ni Ginta ang kanyang suntok. Nagawa pang saksakin ng killer si Ginte sa likod at tumakbo palayo sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ginte na ang kapangyarihang ito ay lubhang panabik kaya't umaasa siyang hahampasin siya muli at naghihintay siya sa kanya inihanda ang sarili sa kapangyarihan ng demonyo sa loob niya. Inatake muli ng mamamatay tao si Ginta ngunit sinira ni Ginta ang espada ng mamamatay tao at nagpuntirya ng isang welga kahit na siya ay nakaligtaan. Hinimok ni Ginta ang pumatay na subukang muli. Sabi ng pumatay maghintay at nagbunyag ng sarili. Tinanong ni Ginta ang pangalan ng pumatay. Sumagot ang pumatay na pumunta siya kay Musoki. Sinabi ni Ginta na ang pangalan ni Musoki ay mananatili sa kanyang alaala maliban kung siya ay naghanda para sa kamatayan. Bumalik si Musoki na nagsasabing wala siyang balak makipaglaban. Natagpuan ito ni Ginta na napaka nakakatawa na nagsasabi na nakuha niya ang kabaligtaran na impresyon mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Musoki na naniniwala siyang si Ginta ang pumatay at kumalat ang mga alingaw-ngaw na ang sino mang gumawa noon ay isang demonyo na naging dahilan upang sundin niya ang isang demonyong pabango. Sa kalaunan naabutan niya si Ginta at dahil tinawag siyang mamamatay tao ni Ginta napagtanto niyang hindi siya iyon. Tinanong ni Ginta si Musoki kung bakit nangangaso ang isang demonyo ng mga serial killer. Iminungkahi ni Musoki na pumunta sila sa ibang lugar para mag-usap bago pa sila makita ng isang tao. Sumunod lumipat sila sa bahay ni Musoki kung saan inalok ni Musoki si Ginta ng inumin tiniyak sa kanya na hindi ito lason. Sumagot si Ginta na kahit ito ay nalason hindi siya nito papatayin. Binanggit ni Musoki na habang lumalaki ang mga demonyo pinipili nilang magmukhang tao at mamuhay sa gitna ng lipunan. Ipinaalam niya kay Ginta na ang mga demonyo ay hindi nagsisinungaling sila ay nawawala sa halip. Sinabi ni Musoki kay Ginta na nakatira siya sa simpleng bahay na iyon. Sinagot ni Ginta na sa katunayan siya ay isang espesyal na demonyo. Ipinaliwanag ni Musoki na ang kapangyarihang ito na mayroon siya ay tinatawag na invisibility at ipinahayag na siya ay isa sa mga mas malalaking demonyo na inuri bilang mataas ang ranggo na nabuhay ng 100 taon. Sinabi sa kanya ni Ginta na hindi mahalaga dahil mahina pa siya. Sumagot si Musoki na sila ay itinuring na superior dahil sa kanilang nagising na kapangyarihan sa halip na pisikal na lakas. Ngunit sa mga may mataas na ranggo na demonyo mayroon pa ring mga mabagal at mahina at naniniwala siyang isa siya sa kanila. Tinanong ni Ginta kung hindi siya serial killer.
Kinumpirma ito ni Musuki at sumagot si Ginte na hindi rin siya. Tiniyak ni Ginte kay Musuki na paniniwalaan din niya ang kanyang mga salita. Ipinahayag ni Musuki ang kanyang pagpapahalaga para doon at pinasalamatan siya. Tanong ni Ginte, bakit mo ako inatake kung inaakala mong ako ang serial killer ng walang sabi-sabi? Tinanong ni Musuki kung narinig ni Ginte ang mga kaso ng pagkawala. Aminado si Ginte na ang bilang ng mga biktima ay hindi tumugma sa bilang ng mga nawawalang tao. Sinabi niya na totoo iyon dahil may narinig siyang sumisigaw na babae kanina ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan ng katawan nito. Kinumpirma ni Musuki na ito ay tama at ipinaliwanag na ang mga biktimang pinuntirya ng killer ay mga lalaki lamang dahil palagi niyang dinudukot ang mga babae. Tinanong ni Ginte kung paano nakakasigurado si Musuki. Sumagot si Musuki na dinukot ng killer ang kanyang asawa si Hatsuo na kasama niya sa kabila ng pagiging demonyo niya. Siya ay nawala nang hindi nag-iiwan ng bakas mga isang buwan na ang nakalipas at pagkaraan ng 10 araw natagpuan niya ang kanyang bangkay malapit sa ilog. Ang opisyal na nakausap niya ay nagsabi na siya ay kakilakilabot na ginahasa at si Hatsuo ay minamahal ng lahat. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay ng ganoon. Ibinahagi ni Musuki na nabuhay siya bilang isang tao ngunit hindi para sa lipunan, para lamang sa kanyang asawa. Ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa halimaw na gumawa nito sa kanya at kinuha ang kanyang buhay ng ganito. Nais niyang maghayganti sa kanya kaya hiniling niya kay Ginte na umiwas sa bagay na iyon. Sinabi ni Ginte na hindi niya kaya dahil trabaho niya ang pagpatay sa mga demonyo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Musuki na magtulungan sila at magkahiwalay ng impormasyon. Hiniling niya kay Ginte na hayaan siyang tapusin ito. Tinanong ni Ginte si Musuki kung paghihiganti ang kanyang hinahangad. Iginiit ni Musuki na walang duda tungkol dito. Pinayuhan siya ni Ginte hindi alintana kung ang pumatay ay isang demonyo o isang tao, dapat mong pasanin ang pasanin ng pagkitil sa kanyang buhay at gusto kong malaman kung handa ka na para doon. Sinabi ni Musuki kay Ginte na ang mga demonyo ay hindi nagsisinungaling kahit sa kanilang sarili. Pumayag si Ginte na magtulungan sila. Pagkatapos ay nagsimula silang mangalap ng impormasyon mula sa mga taga-nayon. Pagkatapos nagkita silang muli at nagkomento si Musuki na ito ay isa na namang walang pagod na araw na walang resulta at hindi sila makapagpahinga. Ang tanging magagawa nila ay patuloy na magtrabaho. Pumayag naman si Ginte. Pagkatapos pumunta sila sa bahay ni Musuki kung saan nagsimula siyang uminom. Tinanong ni Ginte kung bakit niya hinahabol ang kanyang kapatid. Sinabi ni Musuki na ito ay para sa pera at ipinaalam sa kanya na walang kakulangan ng mga taong napupuot sa mga demonyo at gustong sirain sila. Nangako si Musuki na kukuha ng maraming pera mula sa mga taong iyon para sa pagpatay ng mga demonyo. Tinanong ni Ginte kung problema ba niya iyon. Sumagot si Musuki na hindi niya nakuha ang impresyon na si Ginte ang tipong pumatay ng walang magandang dahilan. At saka hindi naman siya basta-basta na lang nagrereklamo nang maupo siya at nasasarapan sa mga inuming binili gamit ang perang iyon, di ba? Tumawa si Musuki at sinabing iyon ang isa sa mga dahilan. Tinanong niya kung ano yung isa. Sinabi sa kanya ni Ginte na ito ay upang mangalap din ng lakas at ginawa niyang misyon sa kanyang buhay na pigilan ang isang demonyo. Tinanong ni Musuki kung sinadya niyang pigilan ito at hindi patayin. Sinabi ni Ginte na siya ay orihinal na tao ngunit ang panunood ng isang demonyong pumatay sa babaeng mahal niya ay naging demonyong ito. Kaya natural lang sa kanya ang pagpatay sa mga demonyong nagbabanta sa mga tao. Itinuro ni Musuki na kahit ganoon hinayaan niyang mabuhay ang demonyong iyon. Naalala ni Ginte si Suzoni nang siya ay naging isang demonyo at sinabi sa kanya na hindi pa siya nagpasya kung ano ang gagawin kapag kailangan niya ng maraming lakas. Inamin niyang duwag siya. Ano ang gagawin mo kapag naghiganti ka sa iyong asawa? Sumagot si Musuki na banggit ni Ginte na sinabi niya sa kanya na hindi siya ang tipo na gagawa ng anumang bagay ng walang magandang dahilan ngunit hindi niya dapat isipin na ganoon siya. Sa katotohanan siya ay kinain ng isang bulag na pagkamuhi para sa kanyang kapatid na babae. Lumipat kami sa isang restaurant na tinatawag na World OV at pumunta doon si Ginte para kumain. Tanong ni OV kay Ginte, nahanap mo na ba ang killer? Sagot ni Ginte, hindi ko naman sinabing hinahanap ko siya. Sabi ni OV, tama ba? Sinabi ni Ginte sa kanya na hindi maganda ang takbo. Sabi ng tatay ni OV, sabi ni Ginte kay OV, dapat may mga linya ng tao dahil sa isang napakagandang waitress na tulad mo at sa tingin ko lahat ng tao sa Edo ay abala. Tanong ng papa ni OV, do you think OV has charm, right? Sagot ni Ginte, sabi ng papa ni OV, tinanong ni OV ang tatay niya, what's this big story? Sagot niya, sabi ni OV, sabi ng papa niya, I was just trying to help.
Sabi ni Ovi hanggang sa dumating ang oras na iyon gusto kong kumilos tulad ng iyong tapat na anak. Sabi ng papa niya okay at humingi ng tawad si Ovi kay Ginta. Ginte told her no need to apologize and said that her dad is a very nice man. Sabi ni Ovi syempre pride ko siya. Tanong ni Ginte hindi ba ganyan ang tatay mo? Sagot ni Ovi sorry hindi ko na dapat tinanong. Sinabi sa kanya ni Ginte mayroon akong isang maliit na kapatid na babae na nagngangalang Suzoni at ang aking ama ay tinatrato siya ng masama. Sasaktan niya siya at sasabihing hindi siya kabilang sa aming pamilya kaya kinuha ko si Suzoni at tumakas kami sa bahay. Matagal na iyon. Tinanong siya ni Ovi do you hate your dad? Sumagot si Ginte hindi naiintindihan ko kung bakit siya kumilos ng ganoon maliban sa mga bagay na hindi nangyari sa inaasahan niya. Pagkatapos ay lumipat kami sa tulay kung saan naroon sina Musuki at Ginta. Tanong ni Musuki kay Ginte may nalaman ka ba? Sabi ni Ginte hindi. Sumagot si Musuki isa pang walang kabuluhang paghahanap. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Ginte at sinundan siya ni Musuki na nagsasabi wala pang anumang pagkidnap o pag-atake kamakailan kaya hindi kami nakakakuha ng anumang impormasyon. Pagkatapos ay hiniling ni Musuki kay Ginte na huminto at sinabing tumingin ka doon. Sabi ni Ginte Ovi yan. Tanong ni Musuki kilala mo ba siya? Sagot ni Ginte anak siya ng may-ari ng restaurant na pinupuntahan ko. Sinabi ni Musuki kung gayon hindi mabuti para sa kanya na mag-isa sa labas. Sinabi ni Ginte kay Musuki pupuntahan ko siya at nilapitan siya. Sinabi ni Ovi kay Ginte ang ganda ng buwan ngayong gabi at tinanong siya mag-isa ka ba? Sagot niya hindi may kasama akong kaibigan. Tumingin siya sa likuran niya ngunit hindi niya mahanap si Musuki. Siya ay nawala. Sinabi sa kanya ni Musuki hindi ako nagpakita sa kanya at pinayuhan siyang huwag mag-atubiling iuwi siya dahil ayaw nilang maging biktima siya ng mamamatay tao. Tanong ni Ovi kay Ginte is something wrong? Sinabi niya hindi at tinanong siya kung bakit siya naroroon. Sagot niya natutuwa ako sa mga bulaklak ipinapaliwanag sa kanya ang kagandahan ng mga bulaklak sinasabi sa kanya na namumulaklak ang mga ito sa taglamig at kabilang sa pinakamagagandang uri ng mga bulaklak. Sagot ni Ginte mabait talaga sila at hindi pa ako nakakita ng katulad nila. She said bihira lang sila kaya naman pinanghahawakan ko sila at hinahangaan. Ang kanilang hugis ay kahanga-hanga at sila ay namumulaklak sa tagsibol. Pinauwi ni Ginte si Ovi para hindi siya mag-alala ng papa niya. Sabi niya okay at salamat. Pumunta sina Ginte at Kaki sa bahay ni Kaki at sinabi niya kay Ginte magpahinga ka ng kaunti. Tanong ni Ginte kay Kaki mukha ba talaga akong nag-aalala sa'yo? Sumagot si Kaki maaari ko bang sabihin sa iyo na masyado kang nag-iisip at kung minsan ay pinipilit mo ang iyong sarili ng mas mahirap kaysa sa nararapat. Sabi ni Ginte sa kanya tama ka pero may trabaho akong kailangan tapusin. Buong buhay ko ay nabuhay ako para sa gawaing ito. Sinabi ni Kaki sa kanya hindi ko alam kung anong trabaho ang sinasabi mo ngunit dapat kang magpahinga paminsan-minsan. Ang buhay ay magiging mapurol kung hindi mo bibigyan ng kaunting pahinga ang iyong sarili at patuloy na hinahabol ang iyong layunin. Bulong ni Ginte sa sarili ngunit wala akong iba maliban sa layuning ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kaki na ikinalulungkot niya ngunit hindi niya masunod ang payo nito. Sabi ni Kaki sige at saka naglakad papunta sa isang bangkos ng mga bulaklak. Tinanong niya si Ginte alam mo ba ang pangalan ng bulaklak na ito? Sabi niya hindi. Sinabi niya sa kanya ito ay Daphneodora. Nag-iimbak ito ng mga sustansya sa taglagas at namumulaklak sa tagsibol pagkatapos ng taglamig. Ginte remarked ang bulaklak na ito ay may malakas na bango. Tanong ni Kaki hindi ba mabango? At ipinaliwanag na ang bulaklak na ito ay sumisimbolo sa pagdating ng tagsibol. Dagdag pa ni Ginte ang mga halamang ito ay maaaring gamitin bilang pantunaw kapag pinakuluan sa sabaw. Madalas itong ginagamit sa baryong tinitirhan ko. Malaki ang tiwala sa kanila ng childhood friend ko. Kumakain siya ng matamis hanggat maaari at sa tuwing sumasakit ang tiyan niya dahil sa sobrang pagkain gagamitin niya ang gamot na ito para mabawasan ang sakit. Tanong ni Kaki kay Ginte paano ko ito sasabihin? At pagkatapos ay nagtanong muli was she charming? Sagot ni Ginte lagi siyang may paraan para kontrolin ako. Pang-aasar ni Kaki nagsisinungaling kayata. Itinuro niya na mahilig siya sa soba pinahahalagahan ang mga bulaklak at maraming mahahalagang alaala. Ngunit ngayon ay nakatutok siya sa pagkumpleto ng kanyang tungkulin kaya nawalan siya ng kamalayan sa kanyang paligid. Kaya huwag mong sabihing wala kang iba kundi ang layuning ito aniya na hinihimok siyang magpahinga paminsan-minsan. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa lahat ng dako ngunit hindi mo pa napapansin.
Kung titingnan mo ang paligid, ang magagandang tanawin ay makakatawag ng iyong atensyon. Maya-maya ay pumunta sila sa bahay ni Kaki at sinabi ni Ginte, hinihintay ka pa yata ng tatay mo. Sumagot si Kaki, nakakasakit ng ulo ang sobrang proteksyon. Tanong ni Ginte, hindi ba't ganyan ang ginagawa ng mga ama? Pagkatapos ay tinanong ni Kaki si Ginte kung bakit siya nag-aalala sa kanya na ikinahiya niya. Nagpasalamat siya sa pag-uwi sa kanya ng ligtas. Hiniling ni Ginte kay Kaki na turuan siya tungkol sa iba't ibang mga bulaklak sa ibang araw na nagmumungkahi na gawin nila ito sa isa pang maaraw na araw. Pumayag naman si Kaki at umalis na. Maya-maya lumitaw si Musuki sa tabi ni Ginte at sinabing siya ay isang magandang babae. Pagkatapos ay sinabi niya, patuloy nating hanapin ang salarin sa Sujigiri City. Lumipat sila sa tulay, naghihintay na lumitaw ang demonyo. Isang batang babae ang tumawid sa tulay, ngunit isang strike mula sa demonyo ang agad na ikinamatay ni Musuki. Pagkatapos ay inatake ng demonyo si Ginte, muntik na siyang tamaan ngunit hinarang ni Ginte ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Itinulak ng halimaw si Ginte sa isang tabi at sinaktan ng babae, ngunit ang espiritu ni Musuki ay namagitan na nagligtas sa kanya ng labis na ikinagulat ni Ginte. Inatake ni Ginte ang demonyo ngunit iniwas nito ang kanyang welga at tumakas. Humingi ng paumanhin si Ginte kay Musuki dahil sa hindi niya pagkatalo sa demonyo. Tiniyak siya ni Musuki, huwag kang mag-alala. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas. Hahabulin ko pa. Baka mahanap ko kung saan ito nagtatago. Sabi ni Ginte, huwag kang mag-over-exercise. Sumagot si Musuki, babalik ako hanggang sa mahanap ko ito. Ayoko pang mamatay. Sabi niya kay Ginte, go take care of that girl. Hiniling ng dalaga kay Ginte na tulungan siyang tumayo. Once up, she said, ang malamig mong ugali ay talagang nagbabalik ng mga alaala. Don't tell me hindi mo ako naaalala. Tanong ni Ginte, ikaw ba si Miss Natsu? Sagot niya, so hindi mo ako nakalimutan. Sabi ni Ginte, feeling ko mas bata ka pa noon. Sabi ni Natsu, syempre 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka pa rin nagbabago. Biro ni Ginte, natural hindi naman ako mukhang matanda. Natsu retorted ang isang komento tulad na maaaring galit ng maraming mga kababaihan. Tanong ni Ginte kay Natsu, lagi ka bang gumagala ng ganito kagabi? Sabi niya, hindi. Nakikipagkito lang ako sa isang customer. Tanong ni Ginte, tinutulungan mo ba ang iyong ama? Sumagot siya, syempre ako ay isang masunuring anak na babae. Ginte noted, malaki na ang pinagbago mo. Mas natural na ang ngiti mo ngayon. Nagpasalamat si Natsu sa kanya pero idinagdag niya, hindi ako pwedeng manatiling bata habang buhay. Biglang sumulpot si Zenji at tinanong si Natsu, what are you talking about? Biniro siya nito, bata pa daw siya. Nagulat si Natsu sa boses niya, akala niya ay demonyo iyon. Sabi ni Zenji, sunduin kita dahil late ka sa labas. He remarked na ang kanyang reaksyon ay masyadong malamig. Binati ni Ginte si Zenji, sinabing matagal na. Tanong ni Zenji kay Ginte at Natsu, anong ginagawa niyong dalawa dito? Ipinaliwanag ni Ginte na si Natsu ay inatake ng isang demonyo. Nakita ni Zenji ang bangkay ni Musky at natarante sinunggaban si Natsu at sinabihan itong i-report kaagad sa pulis. Natsu reassured him, huwag kang matakot. Ang bangkay na ito ay hindi isang demonyo na kailangang tumawag ng pulis. Sabi ni Ginte, kanina pa ako may sinusubaybayang killer. Baka nagkataon lang na inatake si Natsu. Bulong ni Zenji, isa pang demonyo. At tinanong si Ginte, nahuhumaling ka pa ba dito? Humingi ng paumanhin si Natsu sa kanyang ginawang kakaiba. Paglilinaw ni Zenji, hindi kita pinag-uusapan. Tanong ni Natsu kay Ginte, ano ang gagawin mo ngayon? Sagot niya, naghahabol pa ako ng multo. Sinabi niya sa kanya na kung may kailangan siya, mahahanap niya siya sa tindahan ng soba. Nandito si Zenji para ihatid ka pa uwi, dagdag niya. Pupunta ako ngayon. Nagpasalamat si Natsu sa pagligtas sa kanya. Habang papaalis si Ginte, pinigilan siya ni Zenji at iminungkahi, kung naghahanap ka ng demonyo, pumunta sa abandonadong templo sa Yanaka City. Doon namatay ang punong pari at sabi ng mga tao, boses ng babae ang naririnig tuwing gabi. May mga bulong na may demonyong naninirahan doon. Tinanong ni Ginte ang pangalan ng templo. Sabi ni Zenji, Mizuho Temple. Nalipat ang eksena kay Musky, hinahabol pa rin ang demonyo. Nakita niyang kinidnap nito ang isang babae mula sa lungsod na nagpapaalala sa kanya kung kailan kinuha at pinatay ang sarili niyang asawa. Sinundan ni Musky ang demonyo sa pugad nito gamit ang kanyang invisibility power. Pinagmasdan niya ang demonyong nagpipistahan ng mga bangkay na nagagalit sa kanya. Inatake niya ang kanyang punyal ngunit nabigo itong patayin. Hinampis siya ng demonyo at ipinagpatuloy ang pagkain nito bago umalis.
Nang maglaon dumating si Ginte sa pugad ng demonyo at natagpuan si Musky na duguan. Humingi ng tawad si Musky. Sorry kung kailangan mo akong makitang ganito. Ipinaliwanag niya na dito kinain ng demonyo ang mga bangkay ang parehong pumatay sa kanyang asawa. Humingi siya ng pabor kay Ginte sabay abot sa kanya ng punyal. Napik ito sa cotinoid na kayang pumatay ng mga demonyo. Mangyaring gamitin ito upang ipaghiganti ang aking asawa. Sinabi ni Ginte sa kanya kung nais mo ngunit mangyaring pahiram sa akin ang iyong lakas. Sumagot si Musky syempre dahil hiniling ito ng isang malapit na kaibigan huwag mag-atubiling gamitin ang aking kapangyarihan hanggat kailangan mo. Inaalok ko ito upang matulungan ka. Pagkatapos ay hinigop ni Ginte ang kapangyarihan ni Musky. Pagkatapos pumunta si Musky sa gitna ng mga demonyo ang kanyang uri at naalala ang nakaraan noong una niyang nakilala ang kanyang asawa ang mga masasayang sandali na mayroon sila at nang ipagtapat niya sa kanya na siya ay isang demonyo. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa hindi tao o demonyo ang taong minahal ko ikaw ang minahal ko na nagpasaya kay Musky noon. Pagkatapos ay bumalik siya sa kasalukuyan at lumipat sa kamatayan dahil lumitaw ang puting usok pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Sabi ni Ginte ang iyong hiling ay nakaukit sa aking puso. Pagkatapos nito patuloy na pinapasok ng demonyo ang mga katawan at nilalamon pinagmamasdan din ang mga tao sa lungsod na nagbabalak na kainin sila sa madilim na gabi. Nang lumipat siya sa kanyang pwesto at nilamon ang isang babae nilapitan siya ni Ginte gamit ang kapangyarihan ni Musky at sinaktan ng demonyo ng isang suntok na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala na nagparamdam sa demonyo ng matinding sakit. Sinabi ni Ginte sa demonyo tila ang iyong isip ay kasing primitive ng iyong hitsura. Pagkatapos ang demonyo ay naglunsad ng ilang pag-atake sa Ginte ngunit inilagan ni Ginte ang lahat ng ito at inihayag ang kapangyarihan ng demonyo sa loob niya. Sinabi niya sa kanya ang nakatagong kapangyarihan na ito ay siyang papatay sa iyo ngayon pagkatapos ay sasalakayin ng demonyo at pupugutan ang kanyang ulo. Pagkatapos lumapit si Ginte sa demonyo at sinabing sabihin mo sa akin ang gusto kong malaman. Sinabi niya sa kanya na maraming nawawalang biktima at ang bilang ng mga biktimang napatay ay hindi tumugma. Pinapatay mo kaagad ang mga lalaki at dinala mo rito ang mga babae para lumunin sila. Kaya naman hindi nakatambak ang mga katawan. Pero ang problema natagpuan na ang bangkay ng asawa ni Musky. Kaya kung ang kaaway na si Musky ay nangangaso ay nasa labas pa rin paano mahahanap ang bangkay ng kanyang asawa. Tinanong niya sino ka. Sumagot si Ginte siya ay tulad mo ngunit sa halip na lumamon ng mga babae lumalamon siya ng mga demonyo dahil sa kasakiman. Hayaan mong lumunin ko ang iyong kapangyarihan. Tinanong niya siya is that dash. Sumagot siya ito ay isang matalim na pagtaas sa bilis para sa isang maikling panahon. Kapag na-activate ko ito nakakagalaw pa ako sa hangin sa pamamagitan ng pagtapak dito. Ito ay talagang praktikal na kakayahan. Naiintindihan ko ang iyong kapangyarihan ngayon ngunit paano ang iyong puso? Tinitigan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na ito ay si Hatsuo ang asawa ni Musky at na siya ay namatay sa kamay ng isang tao mula sa lungsod na siyang naging dahilan upang siya ay maging isang demonyo. Pagkatapos ay namatay ang demonyo at lumabas sa kanya ang puting usok na ikinagulat ni Ginte na nagsabing imposible iyon at umalis. Pagkatapos nun lumipat kami sa tindahan ng tatay ni Kaki. Tinanong ng ama ni Kaki ang kanyang anak na si Kaki bakit hindi na kami binibisita ni G. Sinabi ni Kaki sa kanya nakita ko siya noong papunta ako sa sukusa at nag-usap kami saglit. Sinabi niya sa akin na babalik siya rito kapag tapos na ang kanyang trabaho. Sagot ng kanyang ama balita ko medyo kumalma na ang mga pangyayari sa syudad kumpara noon. Hindi ba dapat tapos na ang trabaho? Sabi ni Kaki sabi sa akin ni Ginte hindi pa nabubure ang mga demonyo. Pagkatapos ay lumipat kami sa mga taong pumatay kay Hatsuo na ngayon ay naghahanap ng isa pang target. Sabi ng isa sa isa maganda talaga ang dating target. Lalo siyang naging panabik ng paulit-ulit niyang tinawagan ang kanyang asawang si Musky at lumaban hanggang sa huli. Noon ay lumitaw si Ginte inatake sila at naghatid ng suntok sa bawat isa sa kanila na ikinamatay nilang dalawa. Pagkatapos ay sinaksak niya ang punyal ni Musky at sinabi na tupad ko na ang iyong hiling ngayon Musky at umalis. May isang batang babae na kumakanta at naglalaro ng bola sa gitna ng mga bulaklak na mga water lily. Huminto siya sa pagkanta at sinabing walang continuation. Ang mandirigmang Aramori ay naglalakad sa gabi at may isang taga-nayo na naglalakad sa harap niya kasama ang isang bata. Naisip ni Aramori na ang matandang lalaki ay isang taong kilala niya at halos tawagin siya. Pero nabangga niya si Natsu. Nang tumingin si Natsu sa kanya napansin niyang may dala itong dalawang armas at agad itong humingi ng tawad sa kanya.
Sabi ni Natsu, I'm sorry, hindi ako tumingin sa harapan ko. Pagkatapos noon ipinakilala siya ng ama ni Kaki kay Aramori at sinabi sa kanya na ito ay si Mr. Aramori, isang samurai na kilala sa pagiging napakabait. Pagkatapos ay lumipat kami sa restaurant ng tatay ni Kaki kung saan inihain siya ni Kaki ng pagkain ngunit hindi siya kumain. Tinanong siya ng tatay ni Kaki, bakit hindi ka kumakain? Sumagot si Natsu, dahil mayroon akong maliit na problema, at tinanong niya kung maaari bang makinig sa kanya saglit. Sabi ng tatay ni Kaki, syempre. Sinabi sa kanya ni Aramori na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Putol ng tatay ni Kaki, tigilan mo na ang pagpapanggap na tanga. Walang kuya sa pamilya Miura. Giit ni Aramori, ngunit mayroon akong isang nakatatandang kapatid na lalaki. Tanong niya kay Ovi, kilala mo ba si Kuya Sedona? Sinabi ni Ovi na ikinalulungkot niya na hindi niya siya kilala. Sabi ni Aramori, syempre. Walang nakakakilala sa kuya ko kahit sa mga magulang ko. Sinabihan ng ama ni Ovi si Aramori na huwag masyadong isipin iyon at hinikayat siyang kumain dahil lumalamig na ang pagkain. Tanong ni Ovi kay Aramori, pwede ba kitang ipakilala sa isang mabait na tao? Sagot ni Aramori, kung mabait siya, pasok ako. Sabi ni Ovi, baka matulungan ka niya. Binanggit ng ama ni Ovi ang isang customer na mahilig idikit ang ulo sa mga kakaibang kwentong tulad nito. Tanong ni Aramori, eskrimador ba ang taong ito na lumalaban sa kasamaan at kumikita ba siya sa ganitong paraan? Natawa sila sa sinabi ni Aramori. Sagot ng tatay ni Ovi, hindi mersenaryo ang lalaking ito at maliwanag na matutulungan kanya, pero syempre kukuha siya ng pera sa iyo. Isa siyang mahusay na duelist at kayang talunin ang mga masasama sa isang hampas ng kanyang espada. Sinabi ni Ovi kay Aramori, maaaring mahirap makipag-ugnayan sa kanya ngunit siya ay isang mabuti at medyo mabait na tao. Idinagdag pa ng ama ni Ovi na dito siya kumakain ng kakisoba araw-araw at narito siya habang pinag-uusapan namin siya. Pumasok si Gente sa restaurant, umorder ng kanyang pagkain at nakuha ang atensyon ni Aramori. Tinanong ng ama ni Ovi si Gente, nagustuhan mo ba ang kakisoba sa pagkakataong ito? Sagot ni Gente, hindi pareho lang ito ng dati. Sabi sa kanya ng tatay ni Ovi, kailangan mong sabihin sa akin kahit isang beses lang na mabuti. Sabi ni Gente, nasa lahat ng restaurant pero dito ko gustong tikman. Pagkatapos ay binuhusan siya ni Ovi ng tsaa. Sabi ni Gente kay Ovi, nasanay ka na dito. Sagot ni Ovi, araw-araw akong nag-improve kumpara sa dati. Tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya at sumagot si Gente habang umiinom. Ang taglagas ay ang panahon para sa mga puno na nagpapahintulot sa magandang pabango na damaloy at ang magagandang bulaklak na mamukadkad. Sagot ni Ovi, syempre, totoo yun. Sabi ni Gente, nakakatuwang tumutok sa bagay na ito at sinabi sa kanya na naaakit siya sa mga bulaklak at kalikasan sa tabi ng kalsada, di ba? Ang sabi ni Ovi, sa anumang kaso natapos na ang mga bulaklak ng panahon at sa susunod ay magkukwento ako tungkol sa mga bulaklak. Pagkatapos noon nilapitan ni Aramori si Gente at humingi ng tawad sa pag-abala at nagpakilala. Tanong niya, balita ko nahuhumaling ka sa mga kakaibang kwento at chismis tungkol sa mga gumagawa ng masama. Totoo ba yon? Sabi ni Gente, magaling akong talunin ang mga gumagawa ng masama. Tanong ni Aramori, if I ask you about something you could explain it to me, right? Sagot ni Gente, medyo iba yon. Ang magagawa ko lang ay talunin ang mga gumagawa ng masama at kung ito ay hindi isang bagay na masama, kung gayon ay wala ito sa aking larangan. Humingi siya ng tawad sa kanya. Sinabi ni Aramori na iintindihan ko at iniwan ang pera para sa pagkain at umalis. Tinanong ng ama ni Ovi si Gente, maaari mo bang tulungan si Aramori? Sinabi niya sa kanya na malaki ang problema niya dahil sa pag-alis ng kanyang kuya. Sabi ni Ovi, hinihingi ko rin sa iyo ito dahil sobrang naaabala si Mr. Aramori dahil nawalan siya ng isang taong mahalaga sa kanya at nakiusap sila sa kanya. Sagot ni Gente, sige, gagantihan kita sa ginawa mo para sa akin na nagpasaya sa kanila. Sinabi sa kanila ni Gente na ang pagkain ay bumuti ng husto at siya ay nagsikap. Sabi ng tatay ni Ovi, resulta daw ng practice. Ngayon ay lumipat kami sa Natsu pagkatapos niyang pumunta sa Gente at sumama sa kanya, humiling ng mochi at ilang tsaa at umupo sa tabi niya. Tanong ni Natsu kay Gente, gusto mo ba si mochi? Sagot niya, syempre. Pagkatapos ang waitress ay naghain ng pagkain kay Natsu at sinabi niya na masarap kapag kumain ka ng mainit. Sinabi ni Gente kay Natsu habang iniisip ito, hindi ba natapos ang mga bagay kay Zenji? Medyo nabulunan si Natsu dahil napatigil siya sa pagmuya at mabilis na ininom ang tsaa niya. Tinanong niya siya, ano ang sinasabi mo? Sagot ni Gente, nasa tamang edad ka na ngayon.
Sabi ni Natsu sa kanya hindi ko makakasama si Zenji. Sabi ni Gente magiging komportable at secure ka sa kanya. Iniisip niya ang tungkol sa tindahan at kung gaano kasarap magkaroon ng isang malaking stand na puno ng mga bulaklak. Tinanong niya si Gente wala ka bang ganyang pag-iisip? Sabi niya sa kanya walang stable job ang isang mersenaryong tulad ko. Sumagot siya totoo yun ngunit kailangan mong seryosohin ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya siya ilang taon ka na. Sabi niya 31 na ako. Nagulat siya at sinabing mas matanda ka kay Zenji. Tinanong niya siya may sikreto ka ba? Sagot niya I leave the rest to you. Tanong ni Natsu kay Gente aalis ka na ba? Sabi niya may gagawin lang ako. Tanong ni Natsu isa pa ba itong masasamang loob? Ipinahiwatig niya syempre. Tinanong ni Natsu si Gente bakit mo pinapatay ang mga gumagawa ng masama at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang ganoon maaari niyang gawin ang anumang bagay. Sagot ni Gente hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Tanong ni Natsu anong ibig mong sabihin? Sabi niya naglakas loob ka na sabihin yan baka ito lang ang meron ako. Sinabi sa kanya ni Natsu gamaan ang pakiramdam ko ngayon at idinagdag na siya ay karaniwang kalmado. Sa oras na iyon komportable siyang maging tapat sa kanya. Akala niya siya ay isang taong hindi niya maintindihan ngunit siya ay nagmamalasakit at maaaring maging marupok ngunit isa ring normal na tao. Sabi niya kalimutan mo na. Sagot ni Natsu tama na hindi ka na estranghero. Matagal na tayong magkasama at kung patuloy mong gagawin ito magiging kakaiba kahabang buhay. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bumalik sa tindahan at nang umalis siya huminto siya at sinabi sa kanya huwag mag-alala maaaring lumitaw ang mga kulubot sa iyong mukha. Lumipat sila sa bahay ni Aramori at aalis na sana siya nang tawagin siya ng kanyang ina. Tinanong niya kung lalabas pa ba siya ngayon. Sinabi ko sa kanya na sigurado siyang nag-iisang anak nila ito at wala siyang kapatid. Sinabi ni Aramori sa kanya na titiyak kung mayroon akong kapatid. Sinabihan siya ng kanyang ina na hanapin ang kanyang kapatid at nakikisali siya sa kasaysayan ng pamilya. Ang mga nakakaalam ng kabutihan ay dapat kalimutan iyon at humingi ng tulong sa isang estranghero. Siya na nanumpa ng katapatan ay hindi dapat kalimutan na siya ay isang samurai. Ano ang sinasabi mo sa akin? Sumagot si Aramori kung mahahanap ko ang aking kapatid ititigil ko ang paggawa niyan at umalis siya ng bahay. Pagkatapos noon ay mabilis siyang tumakbo hanggang sa makaramdam siya ng pagod at tumigil. Na-imagine niya ang kanyang kapatid at naalala niyang kausap niya ito na nagsasabing wala kang kaibigan dahil may tahanan ka. May bahay ka dahil may mga kaibigan ka. Sinabi rin niya sa kanya na maiintindihan niya ito para sa kapakanan ng tahanan at ang bagay. Gayunpaman hindi niya nais na baluktot ang kanyang sariling kalooban. Bumalik siya sa kasalukuyan at nagtanong nasaan ka aking kapatid. Humarap si Gente sa kanya at sinabing hinahanap mo ako. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Gente at na siya ay isang mersenaryo at siya ay dumating upang tulungan siya. Dagdag pa niya baka hindi niya masolve ang problema niya. Aramori told him I don't mind. Ang paniniwala lang sa mga sinasabi ko ay parang naligtas ako. Sabi ni Gente gusto kong sabihin mo sa akin ang nangyari bago mawala ang kapatid mo. Sabi ni Aramori sige punta na tayo sa mansion. Pumayag naman si Gente at saka sila lumipat sa mansyon. Sinabi ni Aramori kay Gente sinabi mo sa akin na isa kang mersenaryo at sa tingin ko ay wala kang maraming pasanin. Tinanong niya siya kung siya ay nagmula sa isang samurai family. Sumagot si Gente hindi nakatira ako noon sa isang cabin sa kabundukan sa isang bansang tinatawag na Tatarba. Gayunpaman may tungkulin para sa akin na maging ganito at pinayagan akong maging isang mandirigma. Sabi ni Aramori naiintindihan ko na. Tinanong niya Kedino ba ang iyong lugar ng kapanganakan? Sagot ni Gente tama ka. Sabi ni Aramori dahil kay Tatarba nang makita ko ang kaluban ng bakal naisip kong maganda ang pagkakagawa nito. Nakakahiya pero ang hobby ko ay tumingin sa mga espada. Nabalitaan ko na ang mga espada ni Kedino ay sikat sa kanilang walang palamuti na kaluban ng bakal ngunit ang iyong kaluban ay ginawa ng may pag-iingat. Sinabi sa kanya ni Gente ito ay isang espada sa unang baitang at orihinal na itinatago sa Kastilyo. Kaya naman pinapayagan akong gamitin ito. Tinanong siya ni Aramori kung ano ang pangalan nito. Sinabi sa kanya ni Gente na si Yari iyon. Sabi ni Aramori tinatawag din itong Onyomosako ng mga taga-Kedino at ito raw ay Onyari. Ginawa ba ito doon o ito ba ay isang alamat? May ganyang chismis. Sagot ni Gente hindi ko pa ito narinig. Sinabi sa akin ng Panginoon ng nayon na ang espadang ito ay nagyelo at hindi mabali kahit na matapos ang 1,000 taon at iyon ang buong kwento. Tanong ni Aramori kay Gente pwede ko bang makita?
Sabi ni Gente sorry hindi. Sagot ni Aramori mahabang kwento. Sagot naman ni Gente mas mabuting simulan mo na ang pagsasalita. Sabi ni Aramori alam mo hinahanap ko ang kapatid kong si Sedona pero kahit anong hanap ko hindi ko siya makita. At saka walang nakakaalala sa kapatid ko at walang kakilala ang mga magulang ko sa ganoong pangalan. Nag-iisang anak lang ako sa pamilya. May iba pang nakaalala sa kanya pero sa huli ganoon din ang sagot ko. Ako lang ang malinaw na nakakaalala sa kapatid ko. Sumilip ang tatay nila na si Alfie at sinabing hindi yata nagpupunta rito para makipag-usap sa isa't isa. Sabi ni Gente laging pumupunta ang mga tao sa tindahan. Sagot ng tatay ni Yuffie grabe ka naman. Sabi ni Gente joke yun at mukhang nag-aalala ka kay Aramori kaya ko siya dinala dito. Sabi ni Yuffie natutuwa akong pinagsasabihan mo kami ng mga biro ngayon. Pagkatapos noon tinanong ni Gente si Aramori kailan nawala ang iyong kapatid. Sumagot si Aramori ngayong tagsibol sa katapusan ng Abril. Hindi ito kakaiba ngunit napansin ko ito at sigurado akong binanggit ito ng aking kapatid bago siya mawala na pupuntahan niya ang kanyang anak na babae. Sinabi niya sa akin na may bulaklak sa kwarto ng aking kapatid at hindi ko alam ang pangalan nito ngunit mayroon itong isang malakas na amoy. Ito ay isang maliit na bulaklak na may puting guhit at sa gitna mayroon itong pinong dilaw na talulot. Ang kapatid ko ay hindi tipong mahilig sa bulaklak kaya kakaiba akong na-curious. Tanong ni Gente kay Aramori kailan mo ito nahanap. Sumagot si Aramori pagkatapos ng kanyang pagkawala sa silid. Walang ibang pumapasok sa kwarto niya kundi ako kaya naisip ko na naiwan niya ito doon. Tanong ni Gente kay Aramori nandyan pa ba ang bulaklak na iyon. Sabi ni Aramori itinago ko ito bilang ebidensya ng tulong. Sabi sa kanya ni Gente gusto kong makita ang mansyon bukas. Kinabukasan pumunta si Gente sa restaurant ng ama ni Yuffie at sinalubong siya ni Natsu na humiling kay Yuffie ng kanyang pagkain. Tanong ng tatay ni Yuffie kay Gente kailan mo ito sinimulan. Sagot ni Gente ilang araw na ang nakalipas. Sabi sa kanya ng tatay ni Yuffie kailangan mong mag-effort pa. Tanong ni Yuffie sa kanyang ama ano ang pinagsasabi mo. Sinabi niya pagkatapos ay medyo malapit hindi ba? Sabi ni Natsu hindi naman. Tinanong ni Gente si Yuffie malapit ka ba kay Aramori. Tumugon siya hindi ganoon kalapit ngunit pumupunta siya rito paminsan-minsan at kinakausap ko siya ngunit ano ang mali. Sabi ni Gente hindi naman gaanong ibig sabihin. Sagot ni Yuffie tama ka pero mabait din siya sa akin. Nabanggit niya na siya ay isang seryoso at mabait na tao. Tanong ni Natsu siya ba yung nakabangga mo kanina? Sabi ni Yuffie syempre. Komento ni Natsu na sobrang humble niya. Sabi ng tatay ni Yuffie pagdating sa espada nagbabago ang kulay ng mata niya. Nilapitan niya si Gente at hiniling na tingnan ito sinabi ang pamilya Aramori ay isang pamilya kung tutuusin kaya mahalaga ito. Siya nga pala ang nagbigay sa akin nitong kogay at hindi ako makapaniwala na may kaugnayan ito sa mga espada. Kung kakausapin kita ito ay maaaring isang kwento tungkol sa mga katana o isang kwento tungkol sa mga espada. Ilang beses siyang napagalitan ng kanyang ina. Tanong ni Gente sa tatay ni Yuffie kilala mo ba ang kanyang ina? Sagot ng tatay ni Yuffie nakita ko na siya dati. Mabait siyang tao at kadalasan ay napakaingay. Iniharap niya ang kogay sa kanya sinabing ito ay regalo mula sa Aramori. Sagot ni Gente hindi ko kaya. Sabi ng tatay ni Yuffie walang kwenta sa akin bilang may-ari ng tindahan tulad ko. Sabi ni Gente ayoko ng ganito. Giit ng tatay ni Alfie kunin mo na mapilit ako. Kinuha ito ni Gente at sinabi sa kanya na itatago niya ito. Ang ama ni Alfie ay nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong sinabi salamat Mr. Gente. Sabi ni Alfie kay Gente I'm sorry kung pinilit ka ng tatay ko na gawin ito. Sabi ni Gente kay Alfie yung sabi ni Aramori tungkol sa mga bulaklak yung may white stripe sa gitna water lily ba. Nagpahiwatig si Yuffie na sila nga sabi ni Gente ngunit medyo maliit sila at kung maaari mas mabuti na hindi sila mga water lily. Lumipat kami muli sa batang babae naglalaro ng bola habang ang kanyang mga magulang ay masayang nakatingin sa kanya. Nang tumingin ang batang babae sa kanyang mga magulang na wala sila at pagkatapos ay ibinagsak niya ang bola mula sa kanyang mga kamay. Si Gente at Aramori ay pumunta sa bahay ni Aramori at sinabi ni Aramori sa kanya mangyaring pumasok. Pagkatapos noon nagpakita ang ina ni Aramori at nagtanong sino ito. Humakbang si Gente at nagpakilala sa ina ni Aramori humingi ng paumanhin sa hindi inaasahang pagpunta sa kanilang bahay. Sinalubong ng ina ni Aramori si Gente at tinanong si Aramori maaari mo bang ipaliwanag kung sino ang lalaking ito. Sinabi sa kanya ni Gente ako ay mula sa nayo ng Kodano.
Sumagot ang ina ni Aramori, ito ba ang nayon na sikat sa mga panday nito? Kinumpirma at ipinaalam ni Aramori sa kanya na si Gente ay isang samurai at ibinabahagi niya ang kanyang hilig para sa katana. Dagdag pa niya niyaya niya si Gente na makasama siya ng gabi. Pagkatapos nagpasalamat ang ina ni Aramori kay Gente at tinanong niya ito, maaari ko bang malaman ang dahilan ng pasasalamat na ito? Sabi niya, dahil ibinalik mo ang saya sa mukha ni Aramori at bilang ina masaya ako para doon. Nang makapasok na sila sa kwarto, binanggit ni Gente kay Aramori, mabait talaga ang nanay mo. Sagot ni Aramori, sa totoo lang mas nakakahiya siya kaysa mabait. Pagkatapos ipinakita niya kay Gente ang bulaklak na nakita niya. Bulalas ni Gente, siguradong si Narcissus iyon. Tanong ni Aramori, espesyal ba ang bulaklak na ito sa ilang paraan? Sumagot si Gente, hindi mas maliit ito kaysa sa inaasahan ko, at nagtanong, sigurado ka bang nakita mo ang mga bulaklak na ito noong tagsibol? Si Aramori ay tiniyak sa kanya, syempre. Patuloy ni Gente, ang babaeng binanggit ng kapatid mo na makikilala niya bago siya mawala, naniniwala na akong demonyo siya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid ay maaaring dinala sa ibang mundo at ang ebidensya para doon ay ang mga bulaklak na ito. Tanong ni Aramori, sinasabi mo bang ang mga bulaklak na ito ay galing sa yungib ng demonyo? Sabi ni Gente, gusto kong ipakita mo sa akin ang kwarto niya. Sumangayon si Aramori at sinabing, sige, sumunod ka sa akin ngayon. Nang umalis si Aramori, hindi siya sinundan ni Gente at nang magtanong si Aramori, bakit hindi ka sumama sa akin? Sagot ni Gente, excuse me, please go ahead without me. Sabi ni Aramori, ngunit hindi mo alam ang daan patungo sa silid ng mag-isa. Giit ni Gente, ayos lang, tumugon si Aramori, sige, at lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya, naisip ni Gente, may posibilidad na walang mangyayari kung bukas ako. Habang papunta si Aramori sa silid ng kanyang kapatid, palihim na sinundan siya ni Gente. Pagdating ni Aramori, nakaramdam siya ng kakaibang pabango, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Pagkatapos ay lumipat siya sa ibang mundo kung saan sinusubukan ng isang batang babae na iligtas ang kanyang mga magulang mula sa sunog, ngunit hindi niya ito magawa. Naging abo ang lahat dahil sa apoy. Ang batang babae ay nahiga sa lupa at nang siya ay tumayo at nagsimulang maglakad sa gitna ng mga tao, lahat ay natakot sa kanya. Nang sinubukan niyang hawakan ang isang tao, tumakas ang mga ito mula sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig at nakita niyang namumula ang kanyang mata, ibig sabihin ay naging demonyo na siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na nawalan siya ng kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang tahanan, at lumala ang mga bagay nang mapunit ang kanyang mga alaala. Nagsimula siyang tumakbo, sinasabi sa sarili na nawala siya sa sarili at hindi na makakabalik sa hardin na iyon. Pagkatapos nito, lumipat siya upang manirahan sa lungsod at lumaki. Nang maglaon, pumunta siya sa bahay ni Aramori at nakita si Sedona na nagsasanay at pinanood siya ng kanyang pamilya na masaya para sa kanya. Iyak ng iyak ang dalaga, gusto niyang bumalik. Naisip niyang kasama niya ang kanyang mga magulang at muling nilero ang bola. Pagkatapos nito, nagising si Aramori ngunit sa mundo ng batang babae at nagtanong ano ang nangyari. Lumitaw si Gente sa likod ni Aramori na ikinagulat niya at sinabing, tila naglibot kami sa kung saan man konektado sa silid ng iyong kapatid. Nagtanong si Aramori, ngunit ano ang lugar na ito? Ipinaliwanag ni Gente ang malaking apoy na iyon ang batang babae na naging demonyo at ang lumang bahay na tinitirhan niya ay hindi na dapat umiral. Tinanong niya, nakita mo ba ang lahat ng ito? Pagtibay ni Aramori, nakita ko ang lahat. Sabi ni Gente, hindi ko akalaing panaginip lang ito. Pinagmasdan nilang dalawa ang dalagang naglalaro ng bola sa harap ni Sedona. Nang makita ni Aramori ang kanyang kapatid, lumapit siya sa kanya ngunit nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Tinanong niya si Sedona, ano ang gusto mong iluto ko para sa iyo ngayon? Sinabi niya rito na mas naging magaling siya sa pagluluto kaysa dati. Sagot ng dalaga, mas mabuti pang sumuko ka na at umalis. Sinabi ni Sedona, kung gayon sa tingin ko ay oras na para ihanda ang aking espesyal na soba dish. Hinimok ng dalaga, pakinggan mo ako na sinasabi sa kanya na mayroon siyang pamilya at tahanan na babalikan, hindi ba? At hindi niya hahayaang mawala sa kanya ang lahat ng nararamdaman niyang ito. Ito ay isang hardin ng kaligayahan at ang pagiging narito ay nagpapahintulot sa akin na makita ang aking mga magulang, kaya't mangyaring huwag manatili. Sinabi sa kanya ni Sedona, hindi mo ako naintindihan, at ipinaliwanag na ang isang tahanan ay hindi gumagawa ng mga tao ngunit ang mga tao ang gumagawa ng tahanan. Sinabi niya sa kanya na ang kaligayahan ay matatagpuan din kahit saan at anumang lugar na hindi nagdudulot sa atin ng kaligayahan ay hindi isang tahanan. Tinanong ng dalaga si Sedona, paano mo malalaman?
Sagot niya, mag-isa ka na rito sa loob ng isang siglo kaya dapat naintindihan mo iyon sa loob. Sinabi niya sa kanya na maaaring pumayag siyang umalis sa lugar na ito ngunit kung sasama lang siya sa kanya. Giit ng dalaga, imposible iyon na sinasabing kanya na ang hardin na ito. Tinanong ni Sedona ang dalaga paano kung tayo ay magsasama. Tiniyak niya sa kanya na maaaring mangyari ito at tinanong siya kung ano ang mararamdaman niya kung gusto niyang maging anak niya. Sinabi niya na titigil siya sa pagiging samurai at maaari silang mamuhay ng tahimik sa labas. Sumagot ang batang babae, hindi ako makakatakas sa lugar na ito at hindi kita makikita bilang isang ama. Sumangayon si Sedona, okay, awkward iyon pero maghihintay ako hanggang sa magbago ang isip mo, sinisigurong seryoso siya. Sinabi niya, kung dumating ang araw na ituring mo akong ama sabay tayong aalis sa lugar na ito. Sagot ng dalaga, hindi ko akalain na darating ang araw na iyon. Siya lamented, anong kawalan? Mukhang mananatili ako dito magpakailanman. Pagkatapos noon nawala si Sedona at tinanong ni Arimori ang dalaga, saan napunta ang aking kapatid? Sumagot siya, wala ng tao rito at wala nang natitira rito. Nakiusap si Arimori sa dalaga at hiniling na ibalik ang kanyang kapatid. Lumapit si Jinte kay Arimori at sinabing hindi na siya babalik. Tanong ni Arimori, bakit mo sinasabi ito? Nakita ko lang siya, nandito na siya. Paliwanag ni Jinte, he was here at one time. Tinanong ni Arimori si Jinte, ano ang nais mong sabihin? Sumagot si Jinte, ang mga bagay ay namumulaklak sa iba't ibang panahon. Nagtanong si Arimori, ano ang kinalaman nito sa aking kapatid? Ipinaliwanag ni Jinte, ang mga bulaklak ng narcissus na ipinakita mo sa akin ay namumulaklak ng maaga sa taglamig ngunit nawala si Sedona sa simula ng tagsibol at sa kasalukuyan tayo ay nasa taglagas. Kaya saan nakuha ni Sedona ang mga bulaklak ng narcissus? Sinabi niya sa kanya na ang pugad ng demonyo ay nasa labas ng ating mundo kaya naisip ko na laging namumulaklak si Narcissus ngunit nagkamali ako. Ang mga winter daffodil na ito ay tanda ng tagsibol. Taglagas na sa ating mundo ngunit ang mga bulaklak ng tagsibol ay namumulaklak dito, ibig sabihin sa mundong ito. Sinabi ng batang babae na ang oras ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa ating katotohanan. Tinanong siya ni Arimori, paano mas mabilis ang takbo ng oras? Sumagot ang batang babae, mayroon akong kakayahan sa pangangarap na nagbigay daan sa akin upang likhain ang masayang hardin na ito mula sa nakaraan tulad ng isang maliit na mundo upang muling buhayin ang mga alaala. Ngunit pagkatapos lumitaw ang mga magulang ng batang babae at pagkatapos ay nawala muli. Sinabi niya sa kanila na iyon lang at hindi niya makukulong ang sinuman sa kanyang munting mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay isang glorified nostalgia trip lamang. Nagtanong si Arimori tungkol sa kanyang kapatid at nagtanong na matay ba siya. Sinabi niya sa kanya, wala ng tao dito. Pagkatapos ay sinabi niya, aalis na ako at alam kong kinuha ko ang iyong kapatid mula sa iyo ngunit kailangan kong magpasalamat sa iyo dahil ipinagkaloob sa akin ni Haima ang kaligtasan. Tiniyak niya sa kanila na babalik sila sa kanilang pinanggalingan kapag nagising sila. Tinanong ni Jinte ang dalaga kung ano ang susunod niyang gagawin at sumagot siya na patuloy niyang titignan ang nawala sa kanya. Tungkol sa lalaking ito, ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsisikap na gawin akong isang espesyal na lugar. Sinabi ni Jinte sa kanya, ngayon ay tutuparin mo ang pangako mo kay Sedona, tama ba? Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa kanilang mundo. Sabi ni Arimori, I think we're back now at sana maintindihan ko kung bakit pinili ng kapatid ko na manatili sa mundo ng mga demonyo. Kasunod nito lumipat sila sa restaurant ng Old OV. Binanggit ni Arimori na naghanap siya ng ilang makasaysayang talaan at nangyari ang Great Murky Fire 2 siglo na ang nakalilipas na pinaniniwalaan niyang ang apoy na kumuha ng lahat mula sa babae. Sinabi niya sa kanya na ito ay teorya lamang ngunit ang lupain kung saan kasalukuyang matatagpuan ang Miura Mansion ay ang tahanan ng pamilya ng babaeng iyon. Tanong ni Arimori kay Jinte, do you think so too? Naniniwala siyang ipinaliwanag nito kung bakit ang mundong binanggit ay konektado sa aming tahanan na bumubuo ng isang bono na lumalampas sa panahon. Marahil ay kung paano natin ito dapat isipin ng patula. Humingi ng tawad si Jinte kay Arimori dahil sa hindi niya nagawang tulungan sa huli. Sinabi sa kanya ni Arimori, huwag humingi ng tawad. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Nabanggit din niya na si Sedona ay isang lalaking tapat sa kanyang mga prinsipyo kahit na hindi niya alam kung bakit niya tinanggihan ang kanilang pamilya. Ang alam ko ay nanatili siyang tapat sa kanyang puso hanggang sa huli at iyon lang ang mahalaga. Gabi na raw at kailangan na niyang umalis para tapusin ang kanyang mga tungkulin.
Habang papaalis siya, pinigilan siya ni Ovi at sinabi sa kanya na ang kanyang kapatid ay isang kahangahangang tao kahit na walang nakakaalala sa kanya. Hindi nito binago ang katotohanang itinayan niya ang lahat para iligtas ang isang batang babae na nangangailangan na nagpaiyak kay Ari Mori. Sabi niya, "I'm truly proud of him," tapos umalis na siya. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Ovi kay Jinte sa pagtulong kay Ari Mori at sinabi sa kanya, "Nagpapasalamat din ako sa iyo." Tinanong niya si Jinte, "Bakit ang lungkot ng mukha mo?" Sumagot si Jinte, "May mga nakakabagabag pa rin tungkol sa kasong ito." Sinabi niya sa kanila na tinawag ng demonyo si Sedona sa pangalang Hyoma at sa kabila ng pangalang narinig niya ay Sedona, kakaibang magkaiba sila. Sinabi ng ama ni Ovi na posibleng Hyoma ang tunay na pangalan ni Sedona ayon kay Jinta. Gayunpaman, sa aking pagkakaalam, tanging ang Panginoon lamang na kanyang pinaglilingkuran o ang kanyang pamilya ang nakakaalam ng tunay na pangalan ng samurai. Natawa ang ama ni Ovi at sinabing sa totoo lang hindi alam ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na pangalan at ang pagtawag sa kanya ng dalaga na Hyoma ay isang senyales na itinuturing niya itong bahagi ng kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Jinte na may naalala ito sa kanya noon at binanggit niya na pinagalitan siya ng ina ni Ari Mori dahil sa kanyang pagkahumaling sa mga espada. Hiniling niya sa ama ni Ovi na ulitin ang isang tiyak na pariralang binanggit niya. Sinabi ng ama ni Ovi na narinig niya na ang ina ni Ari Mori ay palaging humihiling sa kanya na itigil ito at nangyari na narinig niya itong nagsasabi sa kanya nito minsan. Sinabi ni Jinte na nakilala din niya ang ina ni Ari Mori na isang mabait at marangal na babae kahit na tinatrato ang isang Ronin na tulad niya ng may paggalang na nag-iingat sa kanyang mga salita sa harap ng mga estranghero. Palagi niyang tinatawag ang kanyang anak na si Ari Mori sa pangalang Naoso. So saan niya narinig ang totoong pangalan ni Ari Mori? Ang tanging alam lang ng Panginoon o pamilya niya. Sinabi rin niya sa kanila na sinabi ng Diablo na wala na rito si Sedona at ang mga demonyo ay hindi nagsisinungaling, ngunit minsan ay itinatago nila ang katotohanan na pinaniniwalaan niyang nangyari. Sinabi rin niya sa kanila na pagkatapos pumunta ni Sedona sa mundong ito kasama ang babae, nabuhay siya ng mahigit 20 taon at sa huli ay nagpa siya na umalis. Ang resulta ay tumanda siya ng malaki habang 1 buwan lang ang lumipas sa totoong mundo. Nangangahulugan ito na hindi siya makakauwi bilang isang matanda. Kaya pumunta siya sa lungsod at bumili ng kanyang sarili ng isang lumang bahay para sa isang magandang presyo, pagkatapos ay nagbukas ng isang sober restaurant sa Edo. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay gumawa ng anumang mga pagkakamali, inaasahan niyang itaman niya ang mga ito. Sabi ng tatay ni Ovi, "Mas mabilis daw ang oras sa mundo ng demonyo, di ba? Hindi ba mas makatuwirang isipin na namatay si Sedona dahil sa katandaan?" Sumagot si Jinte na hindi siya naniniwalang namatay siya. Tinanong ng ama ni Ovi si Jinte kung saan niya nakuha ang katiyakang iyon. Sumagot si Jinte na nakangiti ang dalaga at hindi naman pwedeng mamatay si Sedona dahil nakangiti ito simula nang magkaroon siya ng bagong ama, di ba Sedona? Tutol ang ama ni Ovi, hindi raw iyon makatarungan. Kailan mo nalaman? Sumagot si Jinte na ito na ang sandali na natapos ang lahat, kahit na may ilang mga palatandaan sa daan, hindi lamang mga pangalan ng pamilya kundi pati na rin ang iba pang mga bagay. Sinabi niya sa kanya na kakaiba na ang may-ari ng tindahan ng soba ay may mga kagamitan sa samurai, ngunit iyon ay dahil ito ay ibinigay sa kanya noong siya ay Sedona pa, hindi ba? Pumayag ang ama ni Ovi at ipinaliwanag na hindi komportable si Aramori sa kanyang hitsura sa tuwing nagkakamot siya ng ulo sa publiko. Kaya naman niregaluhan niya ito ng maliit na haircare stick. Tinanong ni Jinta ang ama ni Ovi kung hindi niya sinabi kay Aramori na siya ay kanyang kapatid at binanggit na sa tingin niya ay matutuwa si Aramori na malaman na buhay ang kanyang kapatid. Ang ama ni Ovi na nalaman namin na nagngangalang Sedona ay nagsabi na pinili niyang manatili sa taong higit na nangangailangan ng proteksyon. Mula noon nawala ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Miura at wala ng karapatang ituring ang kanyang sarili bilang kapatid ni Aramori. At saka hindi na bata si Aramori at alam niyang magiging maayos siya kung wala siya. Hiniling niya kay Jinte na itago ang stick na iyon bilang regalo sa kanya dahil hindi na niya ito kailangan. Sinabi sa kanya ni Jinte na napakatigas ng ulo niya. Tumugon si Sedona, humihingi ng paumanhin sa ginawa niya at tila hindi niya naintindihan ang kanyang loika. So tinanong niya si Jinte, "What do you think? Alam mo ba kung bakit ako nagpasya na maging ama sa babaeng ito?" Sinabi sa kanya ni Jinte na wala talagang dahilan, tama. Tumawa si Sedona at sinabing medyo malinaw. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kayang makita ang babaeng ito na nagdurusa habang nag-iisa, kaya nagpasya siyang manatili sa kanya.
Sa tuwing pipiliin ng isang tao ang isang landas sa buhay, ang isa ay nananatili dito hindi alintana kung naiintindihan ng iba, hindi ba? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip, kaya walang saysay na ipaliwanag ito sa iba. Sumang-ayon si Jinte, sinabing totoo iyon at ang aming mga personal na dahilan ay sa amin lamang at hindi para maunawaan ng iba. Sinabi sa kanya ni Sedona na alam niyang mauunawaan niya ito at sinabi na mayroon siyang karunungan noong una. Tinawag niya itong demonyo na ikinagulat ni Jinta. Pagkatapos ay sinabi ni Sedona na siya ay nabuhay kasama ng isang demonyo sa loob ng higit sa 20 taon, tama ba? At nalaman niya ang mga damdaming ipinahahatid nila sa mga nakapaligid sa kanila. Tinanong ni Jinte si Sedona tungkol sa dalaga. Sabi ni Sedona, nandito siya sa amin, at tumingin kay Yuffie. Nagkomento si Jinte na ipinaliwanag nito kung bakit hindi kami mahihirapang pasukin ang kanyang mundo. Sabi ni Alfie, hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko sa'yo? Bata ka pa lang. Sumagot si Jinte na akala niya ay bata pa ito sa kanya dahil nabuhay ito ng mahigit 200 taon. Tinanong ni Yuffie si Jinte kung ano ang susunod na nagpapaalala sa kanya na sinabi niya sa amin na ang kanyang trabaho ay alisin ang mga demonyo. Sinabi ni Jinte na gusto niya ng kakisoba at hiniling ni Yuffie sa kanyang ama na dalhan siya ng isang plato ng kakisoba. Sumagot si Sedona, sigurado kaagad habang hinahanda niya ito. Nakangiting binuhusan ni Yuffie ng tsaa si Jinta. Tinanong ni Jinte si Yuffie kung ano ang nakakatawa. Tuwang-tuwa daw si Alfie, hindi mo ba nakikita? Sinabi niya sa kanya na alam niya na ang kanyang buhay ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa kanyang misyon. Dinala niya sa kanya ang kakisoba at naalala ni Jinta ang nakaraan na banggit na ang oras ay patuloy na lumilipas ng walang awa. Kahit na ang mga bagay na pinakamalapit sa ating mga puso ay dumudulas sa ating mga daliri at lahat ng nawala sa atin ay nananatiling nawala magpakailanman na walang paraan upang mabawi ito. Bumalik siya sa kasalukuyan at sinabi ni Sedona kay Jinte na ginawa niya siya ng isang mahusay na plato ng kakisoba sa pagkakataong ito. Pinuntahan ni Jinte ang ama ni Natsu at tinalakay ang isang bagong gawain tungkol sa isang demonyo na nagngangalang Akiyo na sinasabing siya ay iginuhit ng isang artista. Nang ibenta ng artista ang kanyang mga larawan, nagkasakit siya ng malubha at hiniling na patayin si Akiyo na nangangako ng malaking gantimpala para sa misyong ito. Ang may-ari ng comic book shop ang nagpaalam dito sa ama ni Natsu. Inakala ni Jinte na si Akiyo ay normal, ngunit inamin na ito ay masyadong maaga upang hatulan siya dahil maaari siyang maging isang supernatural na nilalang na lumitaw lamang sa ilang mga kondisyon. Pagkatapos ay pumunta si Jinte sa restaurant ng Sodden at hiniling kay Ovi na dalhan siya ng kakisoba, ngunit nag-ambala siya ni Zenji na gustong magsalita tungkol sa demonyong si Akiyo. Ipinakita muli ni Zenji sa kanya ang larawan ni Akiyo at binanggit na misteryosong namatay ang may-ari habang nasa ilalim ng isang sumpa. Napunit ang larawan ng mahulog ito sa mga kamay ni Zenji. Nakaramdam ng galit si Sodden na dinala ni Zenji ang moldite na imaheng iyon sa kanyang restaurant. Pagkatapos ay ipinakita ni Jinte ang isang larawan ng parehong demonyo na nabili na dati. Nakuha niya ito sa ama ni Natsu at namangha sila sa pagkakahawig ng dalawang imahe sa isa't isa na kino-question ang pagkalat ng naturang larawan at binanggit na ito ay ipininta kamakailan nang wala pang 1 taon na ang nakalipas dahil sa matingkad na kulay nito. Madaling makilala ang artista sa pamamagitan ng pagtatanong sa nagbebenta ng comics sa Tinamacho. Tila maaaring ginagawa ito ni Zenji para kay Jinte dahil malaki ang maitutulong nito sa kanya dahil si Jinte ang nag-aalaga kay Natsu at ngayon ay ibabalik niya ang pabor. Lumipat sila sa nagbebenta ng larawan at natutunan ni Zenji mula sa kanya kung saan nakatira ang artista. Bumalik siya sa Jinte at sinabi sa kanya ang lokasyon ng artist na nag-udyok kay Jinte na pumunta doon. Dumating siya sa bahay ng artista na pag-aari ni Saga. Pagkatapos niyang tumawag sa labas, pinayagan siyang pumasok. Si Saga ay nakahiga sa kama ngunit tinanggap si Jinte at pinaupo siya, nakita siyang magalang. Napuno ng mga gamit sa pagpipinta ang silid na ikinagulat ni Jinte na inakala niyang tumigil na sa pagpipinta si Saga dahil sa kanyang karamdaman. Ipinaliwanag ni Saga na talagang huminto siya dahil sa katandaan kaya nahirapan siyang ipagpatuloy ang pagpipinta at hindi siya dinapuan ng anumang sumpa. Ipinakita ni Jinte ang larawan ni Saga Akiyo at naalala ito ni Saga dahil siya ang gumuhit nito. Nais ay verify ni Jinte ang pinagmulan ng imaheng ito habang iniimbestigahan niya ito. Ibinigay ni Saga kay Jinte ang lahat ng mga detalye tungkol sa pangalan ng larawan, nilinaw na hindi ito tumutukoy sa kalsada ng Edo at binanggit ang isang lalaking nagngangalang Moto Ora na pinangalanan ang babaeng ito sa larawang Kozenka.
Nang marinig ni Jinta ang pangalan ni Moto Ora nagulat siya at tumingin sa kanyang espada na alala na si Moto Ora ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang mga laro sa kanyang kapatid na babae. Naalala rin niya ang nakaraan ng ipagtanggol ni Moto Ora ang nayon habang natatakpan siya ng mga sugat pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil hindi niya madaig ang demonyong umaatake sa nayon o maprotektahan man lang ang babaeng mahal niya. Hindi niya kailanman nais na maging tagapagtanggol niya ngunit walang pagpipilian sa bagay na iyon at lubos na hindi nasisiyahan tungkol dito. Ngunit lahat ay nagbabago sa paglipas ng panahon maging ang pusong sumumpa na mananatiling pareho. Ito ay nagbabago at hindi maaaring tumagal magpakailanman. Sinabi niya kay Jinte na huwag maging katulad niya na pahalagahan ang kanyang puot at hinimok siya na ihanay kay Susan upang protektahan si Shirai sa anumang pinsala. Pagkatapos ay pumunta siya upang iligtas ang nayon. Pagkatapos bumalik si Jinte sa kasalukuyan na gustong malaman ang higit pa tungkol kay Moto Ora dahil siya ang kanyang ama na tagapag-alaga ngunit hindi niya ito masabi nang hindi binanggit si Akio. Ikinwento ni Saga na noong siya ay bata pa at walang karanasan nakakita siya ng isang babae na hindi kapani-pani walang kagandahan at sinubukan niyang kilalanin ito ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang pangalan. Mula noon siya ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sila ay nanirahan ng magkasama at si Saga ay nagsimulang mahusay na magpinta. Dumating si Moto Ora para maghatid ng mensahe galit sa pagiging messenger na parang surir siya. Inihatid niya ang mensahe sa magandang babae na galit na siya isang bihasang eskrimador ay nauwi bilang isang tagapaghatid lamang ng sulat. Ipinaalam ni Saga kay Jinte na ang matandang nakilala niya ay nagpupunta sa Edo taon-taon at nagrereklamo sa tuwing siya ay bumibisita. Sinabi niya sa kanya na ipininta niya ang larawang ito noong nakatira ang magandang babae sa kanya at nilayo nilang ibenta ito. Gayunpaman ang mga nagpapalipat-lipat na kopya ngayon ay isang grupo ng mga woodblock print mula sa isang bagong draft na kanyang iginuhit-inukit at inilimbag. Sa katunayan ang larawang iyon ay pagmamay-ari ng magandang babae ngunit hindi iyon ganap na tama. Ito ay talagang isang larawan ng isang demonyo walang duda tungkol dito. Gayunpaman ang napansin ni Jinte sa larawan ay ang espada sa kanyang mga kamay na pinaniniwalaan niyang pag-aari ni Moto Ora. Humanga si Saga sa obserbasyon na ito ngunit nais niyang sabihin kay Jinte ang orihinal na kwento ng larawang ito nang hindi siya nagagalit. Naalala ni Saga ang isang pagkakataon nang lumapit sa kanya si Moto Ora na hinihiling sa kanya na magpinta ng larawan ng kanyang minamahal habang madalas itong nagrereklamo tungkol sa kanya. Mayroon siyang mga dahilan para dito ngunit hindi pa nakita ni Saga ang kasintahan ni Moto Ora. Ang mahalaga ay wala sa kanila ang magandang babae dahil ipinanganak siya sa Shinano. Matapos makaranas ng isang kakilakilabot tumakas siya sa Keido at pagkatapos ay tumakas muli sa Edo na ikinagulat ni Saga. Nagkaroon ng koneksyon ang magandang dalaga at ang larawang ipipinta ni Saga. Nagsalamin sila sa isa't isa ngunit walang pangalan. Bumalik sila sa kanilang kasalukuyan at laking gulat ni Jinte nang mapagtanto na ang magandang dalaga ay kalaguyo ni Moto Ora sa kabila ng pagkakaroon ng pangalan at ayaw itong ipaalam sa kanya. Nakilala niya siya mula sa mga pag-uusap ni Moto Ora tungkol sa kanya at sinabing siya ay isang larawan ng isang demonyo dahil inihambing siya ni Moto Ora sa isang demonyo tinutukso siya sa pamamagitan ng pagtawag dito na larawan ng demonyo para lamang asarin ang magandang babae. Gayunpaman pagkatapos ipinta ang larawang ito kailangan niyang aminin na siya ay nagmature sa paglipas ng mga taon kung minsan ay iniisip kung ang larawang ito ay naglalarawan ng isang demonyo o hindi at kung siya ay maaaring parusahan para sa pagbebenta ng isang bagay na tulad nito. Ngunit ang lahat ay naging seryoso at ang lahat ay nagsabi na ito ay nagdala ng sakit. Ngunit ang lahat ng ito ay nagkataon lamang at walang anumang nagbabala tungkol dito. Isa lamang itong ordinaryong larawan. Nagtagal sila ng maraming oras upang ipinta ito upang masiyahan si Moto Ora dahil ang batang babae ay napakaganda. Ngunit may isa pang bagay. Nang makita niya ang magandang dalaga ay naisip niya ang prinsesa kahit iisang tao lang sila. Ngunit sa Moto Ora ito ay naiiba at sinabi niya na ang pagganap ay kapansin-pansing buhay. Laging may babaeng nagsasabi nito. Sinabi ito ni Moto Ora kay Jinte noong bata pa siya binanggit na siya ay isang babae mula sa sawa sa Shinano. At syempre alam din ni Saga na taga Shinano siya. Naalala niya ang nakaraan at pagkatapos bigyang kasiyahan si Moto Ora sa larawang ito pinangalanan niya itong Yasaka dahil siya ang babae mula sa Shinano. Ang pangalan na ito ay nababagay sa kanya ngunit siya ay nag-alinlangan dahil sa kanyang pambihirang kagandahan at inangkin na tatawagan niya itong cousin ka. Bumalik si Saga sa kasalukuyan at sinabi na ang cousin ka ay lahat mula simula hanggang wakas.
Si Motoora ay may personifikasyon ng obsessive love at masasabing isa itong larawan na may mabibigat na emosyon tulad ng isang sumpa. Ayaw itong ibahagi ni Saga kay Jinta para hindi siya malungkot. Gayunpaman sa huli ay inihayag niya ang kanyang mahabang mukha na lubos na humanga kay Saga sa reaksyon ni Jinta. Sinabi niya kay Jinta na hindi kailanman binanggit ni Motoora si Cousin Ka sa kanya. Inalok niya sa kanya ang orihinal na larawan, tiniyak sa kanya na ito ay bahagyang mantsa ngunit mabuti. Pero ang gusto ni Saga kay Jinta ay hindi galitin si Motoora sa mga sinabi nito tungkol sa kanya kahit siya ay utu-uto ngunit may malasakit sa kanyang pamilya. Pagkatapos maging isang ama, nagkaroon siya ng matinding interes sa kanya at hindi na nagpunta sa Edo. Matapos makilala sina Jinta at Susan, tuluyan na niyang itinigil ang pagbisita sa Edo. Naalala ni Jinta ang unang pagkikita nila ni Motoora nang dalhin niya ito sa kanyang tahanan para sa pangangalaga. Itinuro ni Motoora kay Jinta ang mahahalagang aral sa buhay. Bumalik sa Sodden Restaurant, naghain si Sodden ng pagkain kay Jinta ngunit napansin nilang hindi maganda si Jinta dahil may nangyari sa pagbisita niya kay Saga. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa pagtuklas ng masamang panig ng kanyang ama na hindi pa niya nakikita noon. Ngunit natural lang sa mga magulang na medyo kinakabahan, nagpapanik at labis na nag-aalala. Sa kabila ng lahat ng mga kapintasan na ito, sa huli siya pa rin ang aking ama at tama sila. Pagkatapos ay lumipat sila sa bahay ng ama ni Natsu kung saan sinabi sa ama ni Natsu na ang larawang ito ay walang kinalaman sa mga demonyo at wala itong tunay na epekto. Ang taong namatay ay nagkataon lamang. Ito ay normal. Pagkatapos ng masusing pagsasaliksik, tila karaniwan ang lahat at wala silang nakitang nagdulot ng hinala. Wala ring naiulat na kakaiba o mapanganib na mga insidente. Nagpasalamat ang ama ni Natsu kay Jinta at inanyayahan siyang makisalo sa pagkain sa kanya. Nagsimula silang uminom ng magkasama, nagbuhos ng inumin sa isa't isa. Ang ama ni Natsu ay uminom ng marami upang makatakas dahil ito ay karaniwang kilala na ito ay isang libangan na kanilang tinatamasa. Ang mga inumin ay makabuluhang nabawasan sa mga araw na ito at si Jinta ay mahilig din uminom ng marami at mas piniling uminom sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hiniling niya sa kanya na makisalo muli ng inumin sa ibang pagkakataon kung may pagkakataon sila.